Kabanata 1461. Go. Say hello. Ang mga salita ni Ginang Quimby ay tulad ng isang martilyo na tumama ng labis sa dibdib ni Yvette. Ang sakit ay paghihirap. Sa katunayan, kahit na ayaw ni Yvette na maniwala ito dati, lubos niyang inaasahan ito ngayon. Si Sean na nagmamahal sa kanya ay hindi sasabihin ang uri ng mga nakakasakit na salita kagabi, ngunit pagkatapos ng kanilang pagnanasa ay kumupas, gagawin niya. Kung ang pamilyang Moore ay kasangkot sa kumpanya ni Mrs. Quimby, kung gayon si Yvette ay marahil ay hindi makakakuha ng anuman. Si Sean ay maaaring lumakad sa kanyang dating asawa upang umakyat sa hagdan ng lipunan, upang magawa din niya ang parehong kay Yvette. Ang pag-ibig ay isang sandali lamang na flutter ng emosyon. Matapos lumipas ang flutter, ano pa ang maaasahan niya? Biglang nakaramdam si Yvette ng malamig. Siya ay nanginginig at manhid. Noong nakaraan, tinatreto ni Yvette ang kanyang ina na tulad niya ay isang enemy dahil ang kanyang ina ay isang workaholic at tiningnan ang lahat ng mga libangan ni Yvette. Gayunpaman, ang landas na pinili niya para kay Yvette ay tila ang pinakamahusay na gawin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa bagay sa pagitan mo at ni Sean na pinalalaki bilang pintas. Alam ni Tia Fiona. Sinabi lang ni Ginang Quimby kay Yvette ang lahat upang si Yvette ay hindi makakahindi sa anumang mga alalahanin na pasulong. Bata pa kami at alam ang mga kahihinatnan ng pagiging walang ingat. Si Tia Fiona ay tunay na mahilig sa iyo. Hindi mo kailangang alagaan ang sinasabi ng ibang tao sa bilog tungkol sa iyo. Kailangan mo lamang umupo ng matatag sa iyong lugar sa pamilyang Sheldon. Tumahimik si Yvette at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanyang ina. Nanay, si Lance ay mayroon ding isang gusto niya, ngunit pinalayas siya ni Tia Fiona. Magaan si Ginang Quimby. Ang kanyang mga salita ay labis na hindi kanais-nais. Alam ko. Ang babaeng iyon ay naglalaro lamang ng mga trick upang kumapit kay Lance. Maswerte siyang makilala si Lance. Orihinal na, nais ni Fiona na magpakasal na. Mababaw na paghihintay, paano mo malalaman ang tungkol dito? First ni Yvette ang labi niya. Sinabi sa akin ni Lance. Masikip ang mukha ni Ginang Quimby. Ano pa ang sinabi niya? Sinabi ni Tia Fiona na si Lance ay hindi nagmamalasakit sa kanya. Huwag mong dalhin ito sa puso. Sa hinaharap, huwag sadyang dalhin ito sa harap ni Lance. Kailangan lang kayong dalawa na tumingin pasulong. Tumahimik si Yvette at tumingin sa bintana. Mabilis na gumagalaw ang trapiko. Siya at si Lance ay dumaan ng labis upang magkasama muli. Si Yvette ay hindi nang ahas na sabihin sa sinuman. Kahit papaano, nakaramdam lang siya ng kasalanan. Sa huli, hindi lamang mapigilan ni Yvette ang pagpapadala ng isang text message kay Nicole. May asawa na ako. Mabilis na sumagot si Nicole. May nagnakaw ba ang iyong telepono? Gusto ba nila ng pera? Iulat ito sa pulisya. Nag-type si Yvette. Kidding lang. Sagot ni Nicole. Haha. Ibinaba ni Nicole ang kanyang telepono, curl ang mga sulok ng kanyang mga labi, at kumapit ng baso kasama ang tao sa buong mesa. Nakita ni Clayton ang masayang kalagayan ni Nicole at hindi alam ang nangyari. Ano ang magandang balita? Sinabi ni Nicole, sinabi ni Miss Yvette na ikinasal siya. Hindi ako naniniwala na ito ay mabait na biro. Tumahimik si Clayton at nag-isip ng mabuti. Hindi iyon kinakailangan totoo. Maaaring posible ang isang kasal sa salpok. Kanino? Sean Moore. Nagkiding ka, di ba? Si Yvette ay hindi kailanman gagawa ng parehong pagkakamali ng 3 beses. Walang ganap na paraan na ikakasal siya kay Sean. Tumawa si Clayton at wala nang sinabi. Kung ito ay Sean, marahil imposible, ngunit paano kung ito ay ibang tao? Nag-usap at tumawa ang dalawa habang may kaaya-ayang hapunan. Wala rin sa kanila ang hindi napansin na hindi kalayuan sa isang corner, ang madilim na titig ng isang lalaki ay nakatitig sa kanila sa mahabang panahon. Ang walang ekspresyon ng lalaki ay mukhang durog, na bihira. Ang tao sa buong mesa ay nakakita rin ng eksenang ito at nakaramdam ng isang maliit na awkward. Ferg, gusto mo bang pumunta at kamustahin? Kabanata 1462. Kumuha ng isang silid. Hinaplos ni Keith ang kanyang mga kamay. Ayaw talaga niyang makilala si Nicole dito. Gayunpaman, siya ay nakatali upang matugunan ang taong hindi niya nais na makita. Ang pakikipag-ugnay ni Nicole at Clayton ay nagsiwalat ng isang lapit na hindi maaaring maitago.
Nabigla ang pangkalahatang publiko nang makita ito, nakasimangot si Eric. Ito ay tulad ng isang kutsilyo sa kanyang puso. Umupo si Eric doon, nalubog sa kadiliman. Ang kanyang paghinga ay panahunan habang desperadong sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Naramdaman ni Keith ang kalagayan ni Eric at pinaalalahanan siya sa isang bulong, pumunta tayo sa kabilang linya para uminom. Ang pribadong seksyon ng club na ito ay may isang silid pahingahan sa restaurant at bar. Imposibleng umalis si Eric dahil sa kanyang pagmamataas. Kaya, sapat na upang baguhin ang kanilang upuan sa isang lugar na hindi nila makita sina Nicole at Clayton upang hindi sila makaramdam ng labis na pag-abala. Bago nila mabago ang kanilang mga upuan, tumayo sina Nicole at Clayton at handa nang umalis. Nakahinga si Keith. Sa sandaling umalis sila, hindi na may tatago ang mahigpit na mukha ni Eric. Mukha siyang glum. Paano niya siya magugustuhan? Mas mababa ba ako sa kanya? Sinabi ni Keith, Ferg yun ang gusto sa sarili niya. Kalimutan mo lang ito. Ang tunog ng baso na ginawa ni Eric na medyo mabaliw. Kalimutan mo na. Dapat ko lang itong bitawan. Eric sneered. Ang kanyang mga mata ay makasalanan at malabo. Imposibleng kalimutan lang ito. Gamit iyon, tumayo si Eric. Nalilito ang isip niya. Madaling sumuportado si Keith. Ferg, marami kang nainom ngayon, kaya pakiramdam mo ay isang maliit na tipsy. Makakakuha ako ng isang silid para magpahinga ka. Humiwalay si Eric mula sa kamay ni Keith at naglakad palabas ng isang malabo na mukha. Nag-aalala si Keith kung ano ang mangyayari kung umalis si Eric, kaya't hinanda ni Keith ang isang silid. Gayunpaman, nang lumingon si Keith at lumabas, nawala si Eric. Hinawakan ni Keith ang kanyang ulo at naisip, siguro umuwi na yon. Ang isip ni Eric ay hindi mapigilan at nahihilo. Mahina din ang kanyang katawan. Naramdaman niya na may mali, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Bigla, isang waiter ang nagbigay ng isang tala kay Eric. Ginoong Ferguson, hiniling ako ni Miss Stanton na ibigay ito sa iyo. Miss Stanton. Sino pa ang maaaring maging kundi si Nicole? Si Eric ay hindi kahit na ang pangunahing kakayahang makilala sa pagitan ng tama at mali, kaya sinundan niya ang numero ng silid sa tala at nakuha sa elevator. Ang kanyang dibdib ay nadama na nasaktan at manhid sa sakit. Ang pangalan, Nicole Stanton, ay tulad ng lason sa kanyang mga buto. Hindi ito maputol at napakasakit. Si Eric ay hindi isang mabuting tao. Siya ay nakatuon sa kita, malamig na dugo, at walang pag-iisip. Siya ay hindi mabilang na mga paraan upang mawala si Clayton mula sa mundong ito, ngunit sa tuwing nais niyang gawin ito, ang mga mata ni Nicole ay sumabog sa kanyang isip. Sapat na sa kanya si Nicole. Ayaw niyang maging kalaban niya. Ang paglabag sa mababaw na balanse na ito ay dahil kay Clayton at walang katumbas ng halaga. Gayunpaman, si Eric ay nakakakuha ng walang tiyaga sa paghihintay. Kung kailangan niyang marinig ang balita ng masayang mag-asawa araw-araw, nadama niya na mababaliw siya. Dumating ang elevator. Hinaplos ni Eric ang kanyang mga templo at naglakad palabas. Sa pagtingin sa numero ng silid, naramdaman ni Eric ang isang labanan ng vertigo. Ang mga numero na na-overlay habang siya ay may dobleng paningin. Bago siya kumatok sa pintuan, nagbukas ang pinto mula sa loob. Eric, nandito ka. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata. Ang higpit sa kanyang mukha ay agad na lamambot. Nicole. Ngumiti ang babae, nagpunta upang kunin ang kanyang kamay, at dinala siya sa silid. Uminom ka na. Dahil nasa kalagayan ka, bakit wala tayong ibang inumin? Kinabukasan. Hindi mabilang na mga mamamahayag ang naghintay sa pasukan ng club na ito at napapalibutan ang mahabang kalye na iyon. Ito ang malaking ibunyag ng taong misteryo. Hindi nila alam kung sino ang nakalantad, ngunit tiyak na hindi nila ito ikinalulungkot. Lahat ay nais na kunin ang unang kamay na balita. Magdamag, ang lahat ng mga pangunahing mamamahayag ng media ay nagtipon doon. Kabanata 1463. Ang bitag na iyon ay inilatag. Maagang umaga. Nagising si Eric. Nahihilo ang kanyang ulo at mabigat, kaya't hindi niya ito maiangat. Bihira kung gaano siya lasing kagabi. Hindi siya uminom ng marami, ngunit ang ganitong uri ng pagkalasing ay sumulong. Nakakagulat talaga na hindi niya maihang kahit na sa kanyang pagpapaubaya sa alkohol. Ang susunod na segundo, isang braso ng tan ay umakyat at hinayla ang kanyang braso.
Ang isang pagod at mabagsik na boses na may kaunting post-sex coquettishness ay lumabas. Eric, bakit hindi ka matulog ng kaunti? Agad na nagbago ang mukha ni Eric. Ang kanyang malamig na mga mata ay tumingin sa gilid. Ang babae ay nakahiga doon na may mga damit na may disheveled. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang pampaganda sa kanyang profile sa gilid ay mukhang isang tiyak na tao sa kanyang puso. Gayunpaman, ngayon na siya ay gising, alam ni Eric na hindi ito si Nicole. Ang babaeng ito ay ang arm dealer. Angie. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Eric kung ano ang nangyari sa paraan ng pagtingin niya sa sandaling ito. Nang walang anumang awa o pag-aatubili, inaabot ni Eric at hinawakan ang kanyang leeg gamit ang kanyang payat na mga daliri, ang kanyang tinig ay malabo sa isang nakakatakot na antas tulad ng kanyang lalamunan na parang may papel de liha. Itinakda mo ang bitag na ito, hindi ba? Ang kanyang kamay ay masikip bilang isang mapanganib na pag-iisip ay sumabog sa kanyang isipan. Gusto niyang patayin siya. Walang sino man ang may pananagutan sa kanya. Ngayon, ipapaliwanag nito kung bakit nahihilo si Eric kagabi pagkatapos ng kaunting alak. Siya ito. Umupo si Angie in a flash. Ang kanyang mga kamay ay nagpupumilit ng hindi epektibo upang masira ang kanyang pagkakahawak, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang mukha ay dahan-daang naging asul at lila. Kahit na ang paghinga ay naging mahirap. Nagpatuloy ito sa mahabang panahon, at naramdaman na siya ay talagang mamamatay. Gayunpaman, biglang may tuloy-tuloy na katok sa pintuan. During Eric's days, hinaltak ni Angie ang kanyang ulo palayo, broke free of Eric's grasp, at umupo upang huminga ng labis. Halos 1 minuto lamang ito, ngunit naramdaman ni Angie na parang lumakad siya sa kamatayan. Kung siya si Nicole, tretretuhin pa ba siya ng ganyan? Ang madilim na titig ni Eric ay lumusot sa kanyang mukha. Ang kadiliman sa kanyang mukha ay labis na nakakatakot. Angie, babayaran mo ang presyo para dito. Kahit na ang katawan ni Angie ay nabugbog at bumagsak, at ang kanyang mga damit ay nagkagulo, ang kanyang mga mata ay napakalamig na walang bakas ng init. Hindi nagmamalasakit si Eric sa nangyari. Si Angie ay may luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang pisikal na reaksyon ay naging mas malakas sa kanya kaysa sa lalaki. Bumagsak siya para sa hangin, ngunit ngumiti siya ng matagumpay. Mukha itong labis na pagtusok kay Eric. Walang tao na hindi ko makukuha, Eric, at ikaw ay pagbubukod. Sa palagay mo ay makompromiso ako. Hindi ba? Eric, ang kalusugan ng iyong ama ay lumala dahil ang mga kondisyon sa aking lugar ay hindi komportable tulad ng iyong vilya. Kami ay may limitadong mga pasilidad sa medikal. Malamig at madilim ang mga mata ni Eric. Siya ay kalmado tulad ng dagat bago ang isang bagyo at napakasindak na ginawa nitong gulat ang mga tao. Ang katok sa pintuan ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Mahinahon na bumangon si Eric at nagbihis ng mabuti. Hindi siya nagmamadali upang buksan ang pintuan. Sa halip, lumapit siya sa babae sa kama na may madilim na panginginig sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang buhok at ibinalik ito ng walang awa. Sino sa palagay mo na nagbabanta ka? Kung nawalan siya ng daliri, hindi ka makakapaglakad dito ng buhay. Clenched ni Eric ang kanyang ngipin. Siya ay tulad ng isang siksik na lamig sa paligid niya. Hindi alam ni Angie kung ano ang sasabihin. Isang flash ng sorpresa ang tumawid sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong lumipas. Nakita niya ang walang magawa na si Eric at ang maimpluwensyang Eric na maaaring maganap ang mga bagay. Gayunpaman, hindi pa niya nakita ang lalaki sa harap niya. Bagaman natatakot si Angie, mas interesado din siya sa kanya. Siya ay may isang nakakapukaw na ngiti sa kanyang mukha. Kahit na mamatay ako, gusto kong mamatay sa iyo. Kabanata 1464. Mabuti na tahimik ka. Si Angie ay ginamit upang makita ang mga digmaan at mga taong pinapatay. Noong siya ay nasa ibang bansa, hindi bihira na makatagpo ng mga terorista, kaya hindi siya natatakot sa banta ni Eric. Hinawakan lang niya ang kanyang pet peeve, kaya't nagtatapon lang siya ng kaunting tantrum. Naiintindihan ni Angie. Nang makarating siya sa kanyang katinoan, she reached out and yanked ang kwelyo ni Eric sa kanyang direksyon. Ang kanyang mukha ay masyadong masungit. Sinabi niya sa isang mabagsik at tahimik na tinig, Eric, hindi ako nagbibiro sa iyo. Gusto mo bang kausapin siya sa telepono? Sa pagtingin sa malamig na mukha ni Eric, inabot ni Angie at kinuha ang kanyang telepono mula sa gilid.
Pagkatapos ay nagdial siya ng isang numero. Isang hindi pamilyar na tinig ng lalaki ang nagsalita. Miss, ano ang order? Buhay pa ba siya? Oo. Tumingin si Angie kay Eric at hinatak ang labi niya. Hayaan niyang sagutin ang tawag. Sa susunod na segundo, isang nanginginig, nakakatakot na tinig ay nagmula sa telepono. Tulong. Eric, ako ito, tatay mo. Tulungan mo ako. Ako si Charles Ferguson. Kahit gaano karaming pera ang gusto nila, huwag mag-bargain sa kanila. Magmadali at palayain ako. May sakit ako muli, at may digmaan na nangyayari dito. Ang tinig ni Charles Ferguson ay labis na nasaraan ng loob at wala sa dati nitong pagiging matatag. Pinaikit ni Eric ang kanyang matalim na mga mata. Ang punto ng tawag na ito ay si Charles Ferguson ay wala sa median niya. Ang susunod na segundo, ibinaba ni Angie ang tawag sa telepono. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa isa't isa. Malalim ang makahulugang ngiti ni Angie. Pinakawalan ni Angie si Eric, curled ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti, at dahan-daang itinulak si Eric upang ilagay ang kanyang damit. Ginoong Ferguson, mula ngayon, ang ugnayan sa pagitan natin ay nasa akin. Si Angie ay pinakasanay sa pagkuha ng itaas na kamay kung ito ay sa pamamagitan ng pamimilit o sophisticado. Ang kumatok sa pintuan ay isinugod at patuloy na lumakad si Eric at binuksan ang pintuan. Ang kanyang mukha ay madilim at nakakatakot. Ang mga tao sa pintuan ay agad na nagulat ng ilang sandali. Para bang hindi nila inaasahan ang taong lumabas mula sa silid na maging pangulo ng Ferguson Corporation, Eric Ferguson. Kinuha ni Eric ang mga nakagulat na mga gazes ng mga reporter ng paisa-isa. Gayunpaman, wala siya sa kalagayan na mawala ang kanyang pagkagalit. Alam niya na ito ang bitag ni Angie. Hindi inaasahan ni Eric na maging mas matalinong si Angie kaysa sa naisip niya. Ang paggawa ng isang paglipat kay Eric at ang pagkuha ng mga mamamahayag na ito ay hindi isang bagay na maaaring makumplito sa isang araw o dalawa. Naghanda si Angie. Lumakad si Eric na may malamig na mukha. Sa sandaling iyon, isang ballsy tabloid reporter ang sumulong at nagtanong. Ginoong Ferguson, maaari ko bang tanungin kung bakit ka narito? Gamit nito, naghintay ang lahat sa tahimik na pag-asa para sa isang sagot. Sobrang maingat sila. Ang hangin ay napuno ng isang chill na nagmula kay Eric. Ang tabloid reporter ay bumulusok. Ang pagkuha ng chismis ni Eric ay mas paputok kaysa sa alinman sa mga showbiz na chismis. Kapag ang bold na ideya na ito ay lumitaw, ang reporter ay nawala ang kanyang katinoan. Inilagay niya ang mikropono at kamera pasulong upang hadlangan ang landas ni Eric. Ang reporter ay talagang nanganganib sa kanyang buhay. Nang marinig ni Eric ang tanong na ito, tumahimik siya ng 2 segundo. Pagkatapos ay lifted niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang tabloid reporter. Ang tono niya ay mabisyo. Kailangan ko bang magulat sa iyo kung saan ako pupunta? Natakot ang tabloid reporter. Tulad ng malapit na siyang magsalita, sinipa ni Eric ang kamera na humaharang sa kanyang paraan. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang malasakit, na may mapait na galit na tumalikod sa kanya ang mga tao. Wala siyang pakialam kung ano ang magiging mga kahihinatnan ng pagkakasala sa reporter. Natakot ang lahat na hindi nila maiwasang tumalikod. Natatakot silang lahat na ang kanilang mga kamera ay magiging implicated dahil mahal ang kagamitan. Ito ay tulad ng kanilang buhay. Ang mga mata ni Eric ay malamig na lumusot sa mga tao sa harap niya. Ang kanyang manipis na labi ay bahagyang nahati. Lumabas ka, kayong lahat. Kabanata 1465. Takot na malaman niya. Kung ang lahat ay nasa isang nakatayo, ang isa pang tao ay lumabas mula sa silid kung saan lumabas si Eric mula sa susunod na segundo. Ito ay isang kababaihan. Isang babaeng kamukha ni Nicole. Ang kanyang mga mata ay mukhang medyo tamad mula sa isang hangover. Ang babaeng ito na lumabas mula sa silid ni Eric ay nagbigay ng isang hindi masabi na hindi maliwanag na kapaligiran. Biglang naintindihan ng mga mamamahayag na ito ang malaking pangkalahatang tao na ito. Mayroon bang anumang mas kapana-panabik kaysa sa eksenang ito? Si Eric Ferguson ay may isa pang bagong pag-ibig. Totoo bang pag-ibig, o isang kapalit? Ang talakayang ito ay tiyak na magtatakda ng malaking alon sa internet. Natuto ang babae humarap sa pintuan at hindi nagulat sa eksena sa harap niya. Mukha siyang nasiyahan.
Tiningnan niya si Eric at sinabi sa isang matalik na tono na si Eric, bakit ka mabangis? Ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Tiningnan ni Angie ang mga nasirang kagamitan sa sahig at ngumiti. Huwag kang mag-alala, magbabayad ako para sa mga nasirang item. Lahat ay tumingin sa kanya sa pagkabigla. Nabigla sila sa kanyang hitsura, ngunit sa mas malapit na hitsura, ang kanyang mga tampok ay hindi masyadong katulad kay Nicole. Ito lamang ang unang sulyap na nagbigay ng isang ilusyon ng pagkakapareho. Ito ay marahil ang make-up technique na karaniwang ginagamit ng mga understudies sa mga shoots ng pelikula at telebisyon. Gayunpaman, walang nag-iisip sa direksyon na iyon. Matapos ang katahimikan, iwinagayway ni Angie ang kanyang buhok at lumakad upang hawakan ang braso ni Eric. Huli na. Pupunta ba tayo? Tumingin si Angie kay Eric na may ngiti. Ang mga mamamahayag ay natural na hindi pakawalan ang intimate imaheng ito. Gayunpaman, ang aura ng dalawang taong ito ay looked a little off. Ang katotohanan na lumabas sila sa parehong silid ay sapat na upang ipakita ang hindi pangkaraniwang relasyon sa pagitan nila. Ang saloobin ni Eric ay malamig at walang malasakit. Para silang apoy at tubig. Kahit na ang kanilang mga aksyon ay intimate, hindi sila tulad ng isang mag-asawa. Ang susunod na segundo, kinuha ni Angie ang kanyang braso, ngunit marahas na inalog ni Eric ang kanyang kamay. Si Eric ay mukhang labis na naiinis tulad ng naantig niya ang basura. Pagkatapos nito, umalis si Eric na may malaking hakbang. Ang kanyang mga mata ay sinanay ng diretsyo. Ngumiti si Angie at sinundan siya. Sa mas mababa sa 5 minuto, ang balita na ito ay nagtutuon ng numero ng isang trending na paksa. Ang bagong pag-ibig ni Eric Ferguson, tunay na pag-ibig o isang kapalit. Ang pamagat na ito ay pinalaki, at hindi mabilang na mga nakaraang kaganapan tungkol kay Eric at Nicole ay hinukay. Ang bawat isa ay lumingon at naalala na mas mababa ito sa 2 taon mula ng diborsyo. Ang impresyon na iniwan ni Eric sa publiko sa 2 taong ito ay ang pinsala na ginawa niya kay Nicole, ang kanyang pagpapasya na mangibabaw sa mundo ng negosyo, at ang kasaganaan ng Ferguson Corporation. Ikinalulungkot din nila kung paano sinubukan ni Eric na bumalik si Nicole ngunit nabigo ng walang kahirap-hirap. Ngayon, isa pang babae ang naging paksa ng talakayan. Si Nicole ay natural na nahuli dito. Lahat ay desperadong sinusubukan na maghukay ng background ni Angie. Pagkatapos ng lahat, kung nagustuhan siya ni Eric kahit na isang stand-in, sulit ito. Siya ay kapalit lamang, di ba? Anong awa? Mahina si Ginoong Ferguson. Sinusuportahan ko si Nicole at Clayton. Tumugon sa nasa itaas, tao ka ba? Mula sa isang tiyak na anggulo, mukhang Diyosa na si Nicole, ngunit sa mas malapit na hitsura, ang kanyang mga tampok ay ganap na naiiba. Marahil ang kanyang makeup. Ang babaeng ito ay talagang mahusay sa pag-cater ng gusto ni Eric Ferguson. Mukha siyang pekeng. Hindi siya maganda. Iwanan ang aming Nicole na nag-iisa upang siya ay maging kanyang perpektong sarili. Palagi kong ipinadala sina Nicole at Eric, ngunit mukhang pareho silang may bagong pag-ibig. Nga pala, sino ang babaeng ito? Ano ang background ng kapalit na ito? Ang buong mundo ay nalaman pagkatapos ng isang gabing paninindigan. Mahina si Ginoong Ferguson. Nahuli ba siya sa isang laro ng Badger? Ang online na opinyon ng publiko ay abuzz. Lahat ay sinubukan ang background ni Angie. Ang ilan ay nagsabi na siya ay isang ordinaryong babae, habang ang iba ay nagsabi na siya ay isang high society lady sa bilog. Gayunpaman, walang lumabas upang mapatunayan ang pagkakakilanlan ni Angie. Kabanata 1466. Gawin ang sinasabi ko. Ferguson Corporation. Umupo si Angie sa tanggapan ni Eric at ngumiti sa iba't ibang mga komento sa internet. Nakakaaliw ito. Si Eric ay naghahanap ng glum mula nang siya ay bumalik. Mas hindi siya nasisiyahan pagkatapos ng pagpupulong. Umupo siya sa upuan at nakita na si Angie ay nasa paligid pa rin, pagkatapos ay mahigpit siyang sumulyap kay Mitchell. Nanginginig si Mitchell. Ginoong Ferguson, kinokontrol namin ang online na opinyon ng publiko, ngunit sa ngayon, natatakot ako. Tiningnan ito ni Eric. The more he looked, the angrier he became. Kailangan mo pa ba akong turuan ka kung paano ito gawin? Umiling-iling si Mitchell. Ipinagbigay alam ko sa kagawaran ng relasyon sa publiko. Ang trending paksang ito ay withdrawn kaagad. Si Eric ay may stern na mukha habang nakatingin siya kay Angie, na nakaupo doon.
Naramdaman ni Angie ang kanyang titig at ngumiti ng walang tigil. Huli na upang bawiin ito. Sigurado ako na nakita na ito ni Nicole. Hindi pa ito may tatago. Sa sandaling sinabi niya ito, ang panginginig sa opisina ay tila mas matindi. Si Angie ay sadyang hinihimok si Eric at hindi nagmamalasakit kung magagalit ba si Eric. Walang saysay na bawiin ito. Eric, mas mahusay mong makuha ang iyong kumpanya at ipaliwanag na ako ang iyong kasintahan at tayo ay nasa isang lehitimong relasyon, kaya ang paggastos ng isang gabi ay makatwiran. Kung hindi man, ang ating isang gabi na paninindigan ay magiging isang mantsa sa iyo. Ayon sa takbo ng talakayan sa online, ang lahat ay natitiyak na sila ay nasa isang matalik na relasyon. Kung ang mga pinagmulan ni Angie ay hindi alam o kung ang mga transaksyon sa pera ay kasangkot, kung gayon ang chismis na ito ay magiging isang iskandalo. Sa oras na iyon, ang mantsa na ito sa Ferguson Corporation ay hindi kailanman mabubura. Tinitigan siya ni Eric ng isang malubog na malamig na titig. Si Mitchell, na nasa gilid, ay nagubo. Ginoong Ferguson, ang sinabi niya ay may katuturan. Ito rin ang resulta ng talakayan ng Departamento ng PR sa pinakamabilis na posibleng oras. Bagaman nakaranas sila sa pagharap sa mga hindi inaasahang kaganapan, walang malaking katibayan, kaya maipaliwanag nila ito, gayunpaman they wanted. Ngayon, pinigilan ng mga mamamahayag si Eric at ang babaeng iyon sa pintuan ng silid ng hotel, kaya alam ng lahat ang katotohanan. Paano nila maaaring ilibing ang kanilang mga ulo sa buhangin? Upang malutas ang krisis ng PR na ito, dapat aminin ni Eric na sila ay nakikipag-date at ang pagkakakilanlan ng babaeng ito ay lihitimo. Kung hindi man, hindi maiiwasan na iugnay ito ng mga tao sa kapangyarihan at kalakalan sa seks. Gayunpaman, sa sandaling nakumpirma ang pagkakakilanlan ng babaeng ito, katumbas na aminin na si Eric ay may pagbabago ng puso. Ang ugnayan sa pagitan ni Eric at Nicole ay ganap na titigil na umiiral. Iniimbak ng internet ang lahat ng nangyari, kaya ayaw gawin iyon ni Eric. Ang mukha ni Eric ay stern, at ang kanyang mga mata ay may isang makapal na hamog na hindi maaaring mawala. Ang kanyang tono ay sobrang lamig habang pursed niya ang kanyang mga ngipin. Hindi ko ito kailangan. Tumahimik si Mitchell. Si Angie ay hindi kompromiso. Itinaas niya ang kanyang mga mata at ngumiti ng provocatively. Kailangan ko ito, Eric. Dapat kong makita ang pahayag na ito sa loob ng isang oras. Kung hindi man, makakatanggap ka ng isa sa mga paa ng iyong ama mula sa kabilang panig ng karagatang Pasipiko. Sa sandaling sinabi ni Angie, ang hangin sa opisina ay ganap na nag-froze. Kahit na ang mukha ni Mitchell ay hindi sinasadya. Batas ni Angie na nagbanta kay Eric ng hindi kahit na ang pinakamaliit na pahiwatig ng euphemism. Bukod dito, ito ay tulad ng isang gory na paraan upang banta si Eric. Kinuha ni Angie ang kanyang telepono at ngumiti. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong subukan. Ang isang negosyante ng armas na lumabas sa digmaan ay sadistic at uhaw na uhaw sa kalikasan. Dahil lamang si Angie ay lumikha ng isang maling pagkakakilanlan upang makarating sa mapayapang bansa na ito ay hindi nangangahulugang mahal niya ang kapayapaan. Hukid ni Angie ang kanyang mga labi, tumayo, itinaas ang kanyang mga paa, at lumakad papunta sa pintuan. Tumingin si Mitchell kay Eric. Ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya. Ginoong Ferguson, mas mahalaga na panatilihing buhay ang iyong ama. Pag-usapan natin ang natitira mamaya. Kabanata 1467. Spare me. Ang pagsisikap na makompromiso si Eric ay hindi isang simpleng bagay. Si Eric ay hindi yumuko sa sino mang iba pamaliban kay Nicole. Gayunpaman, nais ni Angie na pindutin ang ulo ni Eric. Maaaring siya ay matapang o nagpapakamatay lamang. Si Eric ay tahimik sa loob ng ilang segundo nang hindi gumagawa ng tunog. Ang kanyang matalim na titig had a bloodthirsty coldness. Gawin mo kung ano ang sinabi niya. Pinakawalan ni Mitchell ang isang buntong hininga. Oo, Ginoo. Lumabas siya upang mag-order ng departamento ng PR na gawin tulad ng hiniling at napanood habang bumalik si Angie kasama ang ilang mga merienda na binili niya lamang. Ilang sandali si Mitchell. Maaari niyang sabihin na binili niya ang mga ito mula sa isang tindahan sa ibaba. Nakilala ni Mitchell si Angie ng harapan at hindi maiwasan siya, kahit na gusto niya. Tumingin sa kanya si Angie at ngumiti ng malahalimaw. Mitchell, nakompromiso ba si Ginoong Ferguson?
Si Mitchell ay flabbergasted at tumango. Nagpa siya si Mr. Ferguson na unahin ang malaking larawan. Binigyan niya ng magandang dahilan ang kanyang boss. Ngumiti si Angie. He's not invulnerable, siya ba? Ibinaba ni Mitchell ang kanyang ulo, hindi matapang na sagutin ang tanong. Pagkatapos ng lahat, si Angie talaga ang unang tao na maaaring pilitin si Eric na makompromiso. Hindi nagmamalasakit si Angie sa reaksyon ni Mitchell at ngumiti habang sinuri niya ang opisina. Tumitingin ako sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging kasintahan niya ay ang unang hakbang. Mag-aasawa ako sa kanya sa lalong madaling panahon, kaya't narito ako mula ngayon. Ang mukha ni Mitchell ay tumigas, at ang kanyang puso ay hindi tumibok. Ang babaeng ito ay talagang nangahas na mangarap. Pakasalan si Eric. Sa ibabaw, si Mitchell ay mukhang hindi nagkasala, ngunit lihim siyang nababahala kay Eric. Tila si Eric ay may isang nakakalito na problema na darating. Mitchell, wala ka bang gustong tanungin ako? Mukhang kakaiba ka sa akin, at ganoon din ang iba, ngunit wala silang pagkakataong magtanong. Tumahimik si Mitchell at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Miss Angie, iniisip mo ba talaga na maging kapalit? Nais ni Mitchell na maraming mga katanungan, ngunit ang tanong na ito ay dumating sa kanyang bibig. Mula nang lumitaw si Angie, siya ay naging imitasyon ni Nicole. Kagabi, bagaman hindi alam ni Mitchell kung ano ang nangyari, alam ni Mitchell na si Eric ay may malaking kontrol sa sarili. Ang mga ordinaryong kababaihan ay hindi kaakit-akit kay Eric, at si Eric ay hindi ang uri ng tao na mawawala pagkatapos uminom. Tumalon lamang si Eric sa apoy kung ginawa ni Angie tungkol kay Nicole. Oras at oras muli, ito ay tungkol kay Nicole. Pareho silang mga kababaihan, at ang mga kababaihan ay kilalang-kilala sa kanilang matinding paninibugho. Hindi ba talaga iniisip ni Angie? Tumingin si Angie kay Mitchell at curled ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Ang mga sulok ng kanyang mga mata ay hubog ng bahagya paitaas, na may isang sadyang pinigilan na chill at slyness. Hindi ko iniisip. I always tulad ng isang panalo-win situation kung saan ang parehong partido ay handa. Iniisip niya si Miss Stanton kapag tinitingnan niya ako, at may sakit na makasama siya. Hindi ba iyon isang panalo-win na sitwasyon? Sinabi ito ni Angie bilang isang bagay ng kurso ng walang pahiwatig ng pagkaantala. Ang kanyang loika ay talagang hindi katulad ng mga ordinaryong tao. Ngumiti si Mitchell. Wala na akong mga katanungan. Miss Angie. Biglang tumawag sa kanya si Angie. Medyo malamig ang boses niya. Mitchell, ilan ang mga miyembro ng pamilya mo? Kahit papaano, biglang nadama ni Mitchell na ang tanong na ito ay nagbigay sa kanya ng mga kilabot. Lalo na ito dahil sa tanong na ito mula sa bibig ng isang dealer ng armas. Hindi maipaliwanag ni Mitchell ang isang pagsabog ng ginaw. Tumagal siya ng ilang segundo upang mahuli ang kanyang hininga bago magsalita ng tame time. Please spare me. Hindi ko sinasadya na mag-pry. Matapos sabihin iyon, agad na lumingon si Mitchell at umalis. Kung siya ay nanatili ng isa pang segundo, pinaghihinalaang niya na maaaring hilahin ni Angie ang isang baril mula sa kanyang baywang anumang oras at kunan ng larawan. Ito ay talagang naramdaman na naglalakad siya sa gilid ng isang kutsilyo. Angie sneered. Hindi pa niya nakita ang gayong duwag na tao dati. Kalahating oras. Stanton Corporation. Umupo si Nicole sa opisina at nanunood ng tsismis sa libangan buong umaga. Hindi niya tinitingnan ang balita ni na Eric at Angie. Kabanata 1468. Hindi ka malungkot, di ba? Ang balita ni na Eric at Angie ay naiwan to brew before ang pinakabagong paglilinaw. Ipinakilala ng Ferguson Corporation at tinanggal ang iskandalo sa ilang maikling pangungusap. Si Ginoong Eric Ferguson at Miss Angie ay nakikibahagi. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa privacy ni Ginoong Ferguson, kaya't huwag kumalat ang mga alingaw-ngaw. Panatilihin namin ang karapatang ituloy ito kung hindi man. Iyon lang. Si Angie ay nasa pansin ng mga trending na paksa at hindi may iwasang ihambing kay Nicole. Gayunpaman, ang pahayag ng Ferguson Corporation ay nagpakita na sina Angie at Eric ay nakikibahagi at kinilala ang kanilang relasyon sa isang tamang paraan. Ipinakita na nito na si Angie ay hindi isang babae ng ordinaryong katayuan. Sa kabilang banda, si Angie ay karapat-dapat kay Eric sa isang tiyak na lawak. Kaya, kasama sa kanya ng mga tao sa ranggo ng piling tao. Gayunpaman,
Ang mga tao sa bilog ay frantically na nagpapahiwatig na walang ganoong tao sa mga kababaihan na may mataas na lipunan. Sa isang oras, ang misteryo ni Angie ay maaaring may ugnay sa background ng pamilya ng mayaman. Gayunpaman, wala talagang nakakaalam tungkol sa kanya. Ang opinyon ng publiko sa internet mula sa paputok na balita na ito ay unti-unting huminahon. Ang ilang mga tao na sumusuporta kay Kerrick at Nicole bilang isang mag-asawa ay umatras ng ilang panghihinayang, habang ang iba ay nagdududa sa posibilidad ni Angie na maging isang stand-in. Walang sino man ang maasahan sa mabuti tungkol sa relasyon na ito. Matagal nang napanood si Nicole. Nakalak ang kilay niya. Paminsan-minsan, kukuha siya ng isang maliit na paghigop ng kape. Kumatok si Logan sa pintuan, ngunit hindi rin ito narinig ni Nicole. Umikot si Logan nang makita niya ang webpage na tinitingnan ni Nicole. Tumahimik siya at tinanong, "Pangulong, hindi ka malungkot, di ba?" Pinaihit ni Nicole ang kanyang mga mata. "Aling mata mo ang nakakakita na malungkot ako?" Ang mga salita ni Logan ay sadyang naghahanap ng problema. Sinabi ni Logan, "Noong nakaraan, hindi ko napansin na interesado ka sa tsismis." Tumahimik si Nicole, naghahanap ng ilang segundo, pagkatapos ay isinara ang pahina. Kumatok siya sa desk gamit ang isang kamay. "Kumusta ang presyo ng stock ng Ferguson Corporation?" Si Logan ay flabbergasted. Ang biglaang tanong ay sumabog sa kanya. Ito ay tumitingin na si Nicole ay nakatingin sa tsismis dahil kung ano ang talagang pinangalagaan niya ay stock. Siya ay masyadong mababaw. Agad na sumagot si Logan na may tuwid na mukha. Ito ay nagbago ng malakas 3 oras na ang nakakaraan, ngunit ngayon, unti-unting na level off at muling bumangon. Bumaba pa rin ito ng 5% mula sa bago ang insidente. Tumango si Nicole. "Kung ang Ferguson Corporation ay hindi naglabas ng isang pahayag, natatakot ako na ito ay higit sa 0.5%. Naguguluhan sandali si Logan. "Ibig mo bang sabihin, ang pahayag na ito ay pekeng?" Itinaas ni Nicole ang kilay niya. "Hindi ko sinabi iyon. Gayunpaman, ang pagpilit kay Eric na mag-issue ng pahayag na ito ay nangangahulugang ang babaeng ito ay talagang hindi simple." Tila na kapag lumitaw si Angie sa piging ng pamilya ng Carter, hindi niya target si Nicole, ngunit si Eric. Hindi alam ni Nicole kung ano ang sasabihin. Ang fiasco na ito ay isang malaking pakikitungo. Nakulong sila ng mga mamamahayag sa pasukan ng hotel, kaya ang bitag na ito ay tiyak na bulgar at malalim. Hindi na kailangang mag-isip, si Eric ay dapat na mabaliw sa ngayon. Sino ang mag-iisip na makompromiso si Eric? Nangangahulugan ito na si Angie ay dapat magkaroon ng isang bagay kay Eric. Sa puntong ito, ayaw ni Nicole na magpatuloy na isipin ito. Totoo man ito o hindi, wala na itong kinalaman kay Nicole. Hindi rin ito lugar ni Nicole upang makulong. Habang sila ay tumataas, tumunog ang telepono ni Nicole. Ang telepono ay inilagay sa tabi ng mesa. Hindi sinasadyang sumulyap si Logan at nadama ang kanyang mga kilay na twitch. "Speak of the halimaw." Ipinakita ng tumatawag na ID na ito ay si Eric Ferguson. Nag-atubili si Nicole na kunin ito. Tila naramdaman ni Logan na hindi siya kinakailangan, kaya nakakita siya ng isang dahilan at umalis. Ang mga papasok na tawag sa opisina ay patuloy na nagring na parang sadyang sumasalungat sa kagustuhan ni Nicole. Kung hindi sumagot si Nicole, patuloy itong magring. Kabanata 1469. Sabihin ang pagbati. Nag-atubiling si Nicole. Si Eric na tumatawag sa kanya sa oras na ito ay tiyak na hindi para sa mga usapin sa negosyo. Gayunpaman, walang pag-uusapan sa pagitan nila tungkol sa mga pribadong bagay. Biglang naiinis si Nicole. Hinawakan niya ang telepono at nag-atubili. Sa pamamagitan ng isang slip ng kamay, konektado ang tawag. Ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang beat nang makaramdam siya ng guilty. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay nakuha niya ang kanyang pag-iingat at naisip, kaya paano kung sasagutin ko ang kanyang tawag? "Nicole." Ang boses ni Eric ay mababa at raspy. Ito ay hindi makapaniwalang mabigat. Tahimik si Nicole ng ilang segundo bago siya nagsalita. "Ginoong Ferguson, ano ang gusto mo?" Huminga ng malalim si Eric. Malalim ang boses niya, pagod, at walang magawa. "Pasensya na." Ang paumanhin na ito ay hindi tulad ng isang paghingi ng tawad sa kanyang ginawa noong nakaraan. Sa halip, naramdaman ito para sa ngayon.
First ni Nicole ang labi. Ang nakaraan ay matagal na nawala. Nakita ko ang balita sa online at dapat sabihin ang pagbati, di ba? Ang ganitong uri ng reaksyon ay ang pinaka-normal, di ba? Natahimik si Eric sa isang buong minuto. Sa telepono, naramdaman ni Nicole ang nalulumbay na kalagayan ni Eric. Gayunpaman, wala siyang magawa tungkol dito. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Nicole ang telepono. Kung wala, ibababa ko na. Nicole. Tumawa si Eric ng basta-basta at nagpatuloy, talagang alam mo kung paano ako saktan. Hindi naramdaman ni Eric na walang pag-asa para sa buong insidente, ngunit ang pagbati mula kay Nicole ay labis na nakakasakit. Ito ay masakit na naghihirap. Sandali si Nicole. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at wala na siyang masabi. Sa wakas ay kumalma si Eric. Kalimutan mo na. Masarap pakinggan ang boses mo. Tumahimik si Nicole, pagkatapos ay ibinaba ang tawag sa telepono. Natatakot siya na kung magpapatuloy siyang makinig sa kanya, may sasabihin si Eric. Matapos ibaba ni Nicole ang telepono, tiningnan niya ang pinakabagong ulat na ipinadala ng iba't ibang mga kagawaran. Ang kanyang telepono then chimed. Ito ay isang mensahe. Matapos basahin ito, may kumatok sa pintuan at pumasok. Inisip ni Nicole na ito ay si Logan, kaya hindi man niya inangat ang kanyang ulo. Logan, tulungan mo akong iron ang aking Amerikana. Lalabas na ako mamaya. Ang ibang partido ay hindi gumawa ng isang tunog ngunit nagpunta pa rin sa pintuan upang makuha ang Amerikana ni Nicole. Pumunta siya sa gilid ng talahanayan upang maghanda upang iron ito. Nagtataka pa si Nicole kung bakit biglang tahimik si Logan. Nang tumangala si Nicole, nakita niya na inilalagay ni Clayton ang Amerikana ni Nicole sa ironing board, naghahanda na iron ito. Natigilan si Nicole at nagmamadali. Ikaw. Lumakad siya. Ilayo ito. Hayaan si Logan na gawin ito mamaya. Ang mga sulok ng labi ni Clayton ay may hawak na mainit na ngiti habang sinulyapan niya siya na medyo walang magawa. Hindi nakakagulat na sinabi ni Michael na si Logan ay makapangyarihan. Nicole shrugged helplessly. Si Logan ay makapangyarihan. Ngumiti si Clayton at malumanay na inilipat at maingat. Pagkatapos ay i-extrang siya sa oras na ito. Ay iron ko ang iyong mga damit. Ginoong Sloan, ang iyong mga kasanayan ay talagang nagiging mas komprehensibo. Paano kita aalagaan kung hindi ako komprehensibo? Ngumiti si Nicole at biglang may napagtanto. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Clayton, hindi ba ako makakapunta if nothing? Siyempre, maaari, ngunit biglaan. Sumimangot si Nicole at nagbulong, hindi ko lamang inayos ang aking schedule. Itinaas ni Clayton ang kanyang mga mata. Ang ngiti sa mga sulok ng kanyang labi ay hindi nabawasan. Upang maging matapat, natatakot ako na ang online na opinyon ng publiko ay makakaapekto sa iyong kalooban, kaya't sinasadya kong sumugod upang makita ka. Okay ka lang ba? Binigyan siya ni Nicole ng isang hindi nagsasalita na hitsura. Wala itong kinalaman sa akin, kaya bakit maaapektuhan ang aking kalooban? Sinabi ni Clayton, mabuti na hindi ito. Nag-book ako ng isang restaurant sa tanghali. Magkakaroon ba tayo ng tanghalian? Nahihiya si Nicole. Mayroon akong appointment kasama si Yvette, kaya hindi ako makakasama sa tanghalian sa tanghali. Kabanata 1470. Tumingin sa bagong bahay. Tumahimik si Clayton para sa isang segundo. Sige. Papadalhan kita doon. Tumanggo si Nicole at hinimok siya. Tumutok sa pamamalanse sa aking damit. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Walang alinlangan, siya ay isang tool lamang. Hindi pa tumugon si Yvette sa kanyang pagkakakilanlan matapos matanggap ang kanyang lisensya sa kasal. Inihanda na ni Fiona ang kanilang bagong bahay. Ang kanyang bilis ay hindi makapaniwala. Maaga ng umaga, pinapanood ni Yvette ang online na chismis na may malaking interes nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay Lance. Tinawag siya ni Lance sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magpakasal sila. Dahil naiiba ang kanilang pagkakakilanlan, natural na hindi sila maaaring maging casual tulad ng dati. Maingat na sinagot ni Yvette ang tawag. Hello. Tumahimik si Lance. Home ka ba? Hindi sinasadya ni Yvette na sumagot, ano ito? Tahimik si Lance ng ilang segundo. Handa na ang ating bagong bahay. Dapat ba kitang dalhin doon upang tignan? Mayroong isang buong 10 segundo ng katahimikan sa telepono. Pagkatapos lamang ay gumanti si Yvette.
Ang kanyang kalooban ng pagbabasa ng tsismis ay ganap na nawala. Bumantong hininga si Lance. Puwid ka ba? Hihintayin kita sa ibaba. Hindi na kailangang magmadali. Maglaan ng oras. Mayroon akong buong araw. Matapos sabihin iyon, ibinaba niya ang tawag sa telepono dahil alam niya na si Yvette ay dapat makaramdam ng mas mahirap kaysa sa kanya. Si Yvette ay nagyelo para sa isang segundo at nagmadali na tumakbo sa balkonahe upang tumingin sa ibaba. Sapat na, nakapark doon ang kotse ni Lance. Nasa loob din si Lance. Nagpanik si Yvette. Siya ay nagninanga sa kama hanggang sa mid-morning, at ang kanyang bagong asawa ay naghihintay sa kanya sa pintuan. Ginamit niya ang pinakamabilis na oras upang maghugas at magbihis. Inihanda niya ang ilang pampaganda at mental na inihanda ang kanyang sarili. Kahit papaano, hindi siya maaaring manatiling kalmado. Si Lance at Yvette ay hindi rin nagkaroon ng emosyonal na pundasyon at nagkaroon lamang ng isang pagkain ng magkasama bago sila pumunta upang makuha ang kanilang lisensya sa kasal. Walang makapaniwala sa kanila kung sinabi nila ito ng malakas. Hindi alam ni Yvette kung paano makakasama kay Lance. Si Lance ay may isang buong araw, na nangangahulugang pagkatapos ng pagtingin sa bahay, kinailangan ni Yvette na kumain ng nag-iisa sa kanya, at pagkatapos ng pagkain, kailangan nilang gumugol ng oras ng mag-isa at gawin ang mga bagay na dapat gawin ng mga mag-asawa. Hindi naglakas loob si Yvette na isipin ito. Nanginig siya at natagpuan ang numero ni Nicole. Natatakot siya na ang pagtawag kay Nicole ay magbubunyag ng kanyang pagkabagot, kaya nagpadala lamang siya ng isang mensahe. Sa oras na bumaba si Yvette, siya ay ang pinakintab na binibini muli na may isang pahiwatig lamang ng awkwardness sa kanyang mukha. Lumabas si Lance sa kotse at binuksan ang pintuan para sa kanya tulad ng isang ginoo, nang walang kaunting kawalan ng tiyaga sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanya at malumanay na ibinigay ang agahan na inihanda niya. Hindi ka pa nakakain, di ba? Kumain la muna. Kinuha ito ni Yvette gamit ang parehong mga kamay. Salamat. Natulog ako ng kaunti kagabi dahil huli na akong nagbasa ng ilang mga dokumento sa proyekto, kaya hindi ako nakabangon ng maaga. Nabigo siya upang ipaliwanag kung bakit siya natulog hanggang kalagitnaan ng umaga. Pinahahalagahan pa rin ni Yvette ang kanyang image pagkatapos ng lahat. Tumingin si Lance sa kanya at biglang ngumiti. Isang mainit na hitsura na lumusot sa kanyang mukha. Well, ang dedikasyon ng aming Miss Quimby sa kanyang trabaho ay tiyak na kapuri-puri. Nang sabihin iyon ni Lance, biglang isinara ni Yvette ang kanyang bibig. Hindi na siya makapagpanggap. Sino siya upang kumilos bilang isang masipag na manggagawa sa harap ni Lance? Sino ang isang kilalang workaholic? Nadama ni Lance ang kanyang puso nang makita niya si Yvette na nakayuko sa kanyang ulo sa kahihiyan. Tinutokso lang siya, ngunit nahihiya siya. Tahimik ang hangin sandali. Sinimulan niya ang kotse. Wala pang 15 minuto, nakarating sila sa kanilang bagong bahay. Ito ay isang marangyang villa sa sentro ng lungsod. Ang mga taong makakaya sa lugar na ito sa pangkalahatan ay hindi hihilingin ang presyo ng mga bagay. Si Yvette ay may impresyon sa balangkas ng lupa na ito. Kapag ito ay unang nakumpleto, hindi ito ibinebenta sa publiko at na-i-book out bago ito inihayag. Ito ay ang pinakamahusay sa mga tuntunin ng kapaligiran at seguridad. Lumabas si Lance sa sasakyan at dinala siya sa loob. Nang buksan ang pinto, kinuha ni Lance ang kanyang palso. Maghintay ng 1 minuto. Kabanata 1471. Mayaman na karanasan sa relasyon. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Yvette na nakarehistro ang kanyang mga fingerprint sa pintuan. Nadama ni Yvette na ang kanyang kamay ay medyo mainit, ngunit ang pag-alis ng kanyang kamay na tulad nito ay mukhang mapagpanggap. Tumingin siya sa kanya. Ang side profile ni Lance ay napakagwapo, malalim, at malinaw sa ilaw. Palagi siyang nagbigay ng impresyon ng init sa ibabaw, ngunit ang uri na hindi nabasa. Matapos magrehistro ng kanyang mga fingerprint, pinakawalan ni Lance si Yvette. Tapos na. Sa susunod na dumating ka, maaari ka lamang maglakad ng diretsyo. Madaling na-atras ni Yvette ang kanyang kamay, tumango, at tumingin sa malayo. Ngumiti si Lance at pinangunahan siya. Ang bahay na ito ay hindi isang bagong pagbili. Matapos naming ma-reserve ito, nakalimutan namin ito at hindi kailanman may tumira dito. Gusto ng aking ina ang lugar na ito. Nakatingin siya sa mga bahay sa paligid dito, at magagamit ito. Ang dekorasyon ay disente,
Kaya't nilinis ko lang ito at kinuha ang lugar na ito bilang ating bagong bahay. Hindi ka na mag-iisip, tama. Madaling umiling-iling si Yvette. Nope. Paano niya maiisip? Napakamahal ng bahay na ito. Wala siyang makitang mali dito. Bakit niya iisipin na binili nila ito ng maaga? Maliban kung siya ay sinipa sa ulo ng isang asno. Sinabi ni Lance, ang mga ugat ng Sheldon family ay nasa kali. Kahit na mayroon kaming mga pakikitungo sa negosyo dito, ang aming pangunahing focus ay hindi naririto. Ito rin ang pansamantalang bahay natin. Pipiliin natin ang petsa upang maibalik ka sa bahay upang bisitahin. Habang narito tayo, mananatili lang tayo rito, okay. Matyaga siyang humihiling ng kanyang opinyon. Ginamit pa ni Lance ang mga salita tulad ng bahay pabalik sa bahay, na nagpapahiwatig na itinuturing na niya ito bilang kanyang asawa. Nasusunog ang mukha ni Yvette. First niya ang labi niya at tumingin sa kanya. Lance, pakiramdam ko nangangarap ako ngayon. Nagyelo si Lance at ngumiti. Bago ngayon, naramdaman ko rin na pinangarap ko. Nagkibit balikat siya upang ipahayag ang ilang walang magawa. Ngunit iyon ang paraan nito. Hindi na ito mababago. Napabuntong hininga si Yvette, ngunit kinurot niya ang kanyang mga browser. Ngunit pakiramdam ko pa rin medyo hindi komportable. Ibinaba ni Lance ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya. Tahimik ang boses niya. Dalhin ang iyong oras at umangkop ng marahan. Mag-adapting tayo ng magkasama, okay. Ang kanyang tinig ay mababa, mainit-init, at banayad na parang mapipilit ang puso ni Yvette. Si Yvette ay subconsciously tumanggo ang kanyang ulo. Pagkaraan, tumingin siya sa kanya. Handa ka ba talagang pakasalan ako? Natigilan si Lance. Ang kanyang mga mata ay dumilim. Ngumiti si Lance. Ito ay isang faith na nakumpleto. Kung yan ang gusto mo, handa na ako. Ang kanyang sagot ay lampas sa inaasahan ni Yvette. Yvette bit ang kanyang mas mababang labi at nadama ng isang maliit na napahiya. Alam mo, mayroon akong isang mayamang karanasan sa relasyon. Nasira lang ako 2 araw na ang nakakaraan. Tumawa si Lance at napakakalmado. Well, nasira ka na, di ba? Kung gayon hindi ako itinuturing na isang ikatlong partido. Ang aking nakaraan ay hindi eksaktong isang blanko na papel, hanggat hindi mo ako iniisip, magiging maayos tayo. Ang kanyang tinig ay mainit-init at malinaw, na may isang pakiramdam ng tiyaga. Ang pagiging tapat at pag-aalis ng sarili ni Lance ay nagpatulala sa kanya. Ibinagsak ni Yvette ang kanyang pasanin at kagalingan ng biglaan. Hindi nakakagulat na si Mrs. Quimby, na tulad ng isang picky na tao, ay purihin para kay Lance. Hindi mahanap ni Yvette ang anumang mga bahid sa taong ito pagkatapos ng paggugol ng oras sa kanya. Paano magkakaroon ng ganoong tao sa mundong ito? Ang kilay ni Yvette ay kumikislap. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya at sinabi ng matapat, hindi ako sigurado kung paano tayo magsasama. Natigilan si Lance at ngumiti. Ang kanyang tinig ay mainit-init at matatag. Maaari nating makilala ang bawat isa ng paunti-unti. Tayo ay magiging prangko sa bawat isa, tulad ng mga kaibigan, kaya hindi tayo magkakaroon ng isang mabilis at malulutas ang anumang mga problema sa oras. Siyempre, kung hindi ka maaaring umangkop sa ating relasyon para sa isang habang, maaari nating maglaan ng oras. Mula sa mga kaibigan hanggang sa mga magustuhan, at sa huli ay bilang mag-asawa. Ay okay ba? Kabanata 1472. Magdagdag ng mga numero ng bawat isa. Pinili ni Lance ang isang napakamaigsi na paraan na hindi brutal, na nagbibigay kay Yvette ng ilang silid upang umangkop. Walang sasabihin si Yvette. Ito lamang na kapag tiningnan niya ang tame time na mga mata ni Lance, biglang lumambot ng kaunti ang kanyang puso. Marahil ito ang bentahe ng mga mature na lalaki. Inisip ni Yvette na hindi masyadong masama kung si Lance ang kanyang asawa. Tumanggo siya, itinaas ang kilay niya, at maligayang sumang-ayon. Oo naman. Orihinal na naisip ni Yvette na ilalagay lamang nila ang 1 kilos sa harap ng kanilang mga pamilya at ang bawat isa ay magkakaroon ng sariling mga gawain sa pribado. Gayunpaman, malinaw naman si Lance tungkol sa relasyon na ito. Kung dinala ito ni Yvette, marahil ay hindi tumanggi si Lance, ngunit nadama ni Yvette na manginsulto ito sa kanya. Hindi ito mabanggit ni Yvette maliban kung isasagawa muna ito ni Lance. Dapat siyang tumayo sa moral na mataas na lugar sa kanya.
Nakita ni Lance na sumang-ayon si Yvette at mukhang mas nasisiyahan. Pagkatapos ay ipapahayag natin ang ating relasyon sa panahon ng kasal, ngunit syempre, maaari mong palaging sabihin sa mga tao sa paligid mo. Ang ating mga ina ay haharapin ang mga detalye ng kasal. Kung mayroon kang anumang mga ideya, maaari kang makipag-usap sa kanila. Matapos marinig ang mga salita ni Lance, maaaring tanggapin na ni Yvette ang katotohanan ng kanilang kasal. Tumanggo siya sa ulo at sinabing tiyak na makakasali siya sa pagpaplano ng kasal. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang kasal, kaya kailangan itong maging isang di malilimutang gabi. Nagpapatuloy si Lance, Miss Quimby, inaasahan kong maaari tayong tumanda ng magkasama. Ang katawan ni Yvette ay tumigas ng bahagya habang tinitingnan siya. Seryoso si Lance. Ang kanyang gwapong mukha ay pinalaki sa harap ng kanyang mga mata, at ang kanyang mga salita ay dumiretso sa kanyang puso. Ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang tibok na parang siya ay nakuryente. Tumanda na magkasama. Si Yvette ay hindi na nag-isip tungkol dito. Kahit nakasama niya si Sean, hindi naisip ni Yvette ang tungkol sa pagtanda ng magkasama. Gayunpaman, kapag ang mga salitang ito ay nagmula sa bibig ni Lance, mayroon silang isang hindi maipaliwanag na hindi masisirang pananampalataya na parang magagawa niya ito. Inaasahan din niya na magagawa niya ito. Ang dalawa sa kanila ay nagsusumikap para sa kasal na ito. Hindi binanggit ni Lance ang pag-ibig, ngunit nadama ni Yvette na ang kanyang mga salita ay nagdala ng mas maraming timbang kaysa sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, parang tinapos niya ang unang kalahati ng kanyang walang ingat na buhay. Gayunpaman, hindi niya tinanggihan ang pakiramdam na ito. Napangiti siya ng dahan-dahan at sinalubong ang kanyang tingin. Ginoong Sheldon, mangyaring alagaan ako sa natitirang bahagi ng ating buhay. Ngumiti din si Lance. Kinuha ni Yvette ang kanyang telepono. Magdagdag tayo ng bawat isa sa isang app. Tumahimik si Lance at nagmadali na kinuha ang kanyang telepono upang mai-scan ang code sa isang app. Ang dalawa sa kanila ay ikinasal na, ngunit hindi pa rin sila nagdagdag ng bawat isa sa isang app. Walang makapaniwala. Nakaramdam si Yvette ng pasanin, napapaginhawa. Pagkatapos ay tumingin sila sa paligid ng malaking bagong bahay. Sumunod si Lance sa likuran, na nagpapakilala sa mga silid paminsan-minsan. Ito ang master bedroom. Ang orientation ay maganda. Gusto mo ba ang estilo? Kung hindi mo gusto ito, kukunin ko ang panloob na taga-disenyo upang muling i-disenyo ito. Ngumiti si Yvette. Hindi na kailangan, gusto ko ito ng sobra. Ito ay isang simple ngunit marangyang estilo. Mahal niya ito. Napangiti din si Lance. Mabuti iyon. Sa tabi nito ay isa pang silid. Sumimangot si Yvette. Bakit malapit na ang silid ng panauhin? Ito ay abala, di ba? First ni Lance ang kanyang mga labi. Ito ang nursery para sa ating hinaharap na sanggol. Tumanggo si Yvette, pagkatapos ay mabilis na isinara ang pintuan. Noong binili ni Lance ang bahay na ito, tinitingnan niya talaga ang pangmatagalang panahon. Isang lambot ang sumabog sa mga mata ni Lance nang makita niya ang dodging na aksyon ni Yvette mula sa likuran. Tila na ang pagpilit ni Fiona ay hindi walang dahilan. Pagkatapos lumibot sa bahay, bumalik sila sa master bedroom. Hindi nila sinuri ang malaking kama. Mas gusto ni Yvette na tingnan ang swing na nasa balkonahe. Ang araw ay nagniningning, at ang simoy ng hangin ay banayad. Ang buhay na tulad nito ay nadama. Tumayo si Lance na hindi malayo sa panunood kay Yvette at ayaw niyang abalahin ang eksenang ito. Kabanata 1473. Palayaw ng mag-asawa. Makalipas ang ilang sandali, bumaba sila. Tumanggap si Lance ng isang tawag mula kay Fiona, na marahil ay sinusuri kung dinala niya si Yvette sa bagong bahay. Mukha siyang walang magawa habang sinulyapan niya si Yvette at sinabing, "Nanay, narito kami." "Oo. Gusto mo bang kausapin siya?" Ibinigay ni Lance ang telepono. Kinuha ito ni Yvette at pinigilan ang ilang nerbiyos. "Tia Fiona, ito si Yvette." "Yvette, gusto mo ba ang estilo ng bahay na iyon? Kung hindi mo gusto ito, maaari naming sirain ito at muling itayo." Tumahimik si Yvette. "Gusto ko ito ng sobra, auntie." Huminga si Fiona ng isang buntong hininga. "Mabuti iyon. Orihinal na, ang estilo na iyon ay medyo simple. Ang 2 araw na ito, hiniling ko kay Lance na muling i-disenyo at mag-install ng ilang mga bagay upang hindi ito mukhang walang laman.
Natutuwa akong nagustuhan mo ito. Itinaas ni Yvette ang isang kilay. Hindi niya inaasahan na si Lance ang nag-install ng lahat ng kasangkapan na ito na gusto niya. Matapos sabihin ang ilang mga salita, ibinaba ni Fiona ang tawag sa telepono. Ibinigay ni Yvette ang telepono at hindi sinasadyang sinabi, "Ginoong Sheldon, maaari ba akong magtanong sa iyo?" Itinaas ni Lance ang kilay niya. Hindi siya sigurado kung nagustuhan niya ang pamagat na ito, ngunit tumanggo pa rin siya. Siyempre, ibinaba ni Yvette ang kanyang mga mata. Nagpakasal ka ba sa akin dahil nakinig ka ng sobra kay Tia Fiona? Kalmado siya sa ibabaw, ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig sa kanyang puso. Hindi ba sapat ang sagot? Bakit kailangan niyang tanungin? Siyempre, ito ay dahil sa matchmaking ni Fiona. Bakit niya ito pinagsisisihan sa sandaling tinanong niya? Ano pa ang maaaring maging? Binigyan siya ni Lance ng malalim na hitsura. Ang kanyang tinig ay tahimik, at hindi niya iniwasan ang tanong. Yes, but not really. Hindi siya nagpatuloy. Naalala ni Lance noong tinalakay nila ang paksang ito, tinawag siya ni Yvette na anak ni Mama, ngunit siya ay isang anak na filial lamang. Ngumiti si Yvette at hindi nagpatuloy na ituloy ang tanong. Tulad ng sinabi ni Ginang Quimby, si Lance ang pinakaangkop para kay Yvette. Para kay Lance, bilang karagdagan sa background ng pamilya ni Yvette, ang relasyon ni na Mrs. Quimby at Fiona ay isang napakahalagang kadahilanan. Ang pagiging pantay na katayuan sa lipunan ay mahalaga, ngunit ang pagkakaroon ng parehong mga pananaw sa buhay ay mahalaga lamang. Lumabas sila. Tumahimik si Lance. Kailan mo balak lumipat? Tulungan kita na ilipat. Natigilan si Yvette. Hindi niya ito inaasahan. Kaya sa lalong madaling panahon. Pag-isipan mo ito, hindi nila mapigilan ang pamumuhay. Kailangang linangin nila ang kanilang relasyon. Kung gayon, ay pack ko muna ang mga bagay ko. Marahil sa ilang araw. Tumanggo si Lance. Okay. Mauna na akong lilipat dito. Mayroon siyang sariling bahay sa lungsod, ngunit ito ay maliit, mga 150 metro square, kaya hindi angkop para sa 2 tao na manirahan doon. Ang apartment ni Yvette ay may sirang gripo. Marahil ay may iba pang mga depekto na hindi pa napansin. Masisiguro lamang si Lance kung lumipat siya. Ang dalawa sa kanila ay sumakay sa kotse. Si Lance ay mabagal na simulan ang kotse. Sa halip, tumingin siya sa kanya. May isa pang bagay. Tumingin sa kanya si Yvette. First ni Lance ang kanyang mga labi. Maaari bang tawagin kitang Miss Quimby? Nagyelo si Yvette at kumurap ng kanyang mga mata. Ang implikasyon ay hindi niya dapat tawagan siyang Ginoong Sheldon. Tiniis niya ang pamumula sa kanyang mukha at tumanggo. Ang angkop sa iyong sarili. Ngumiti si Lance. Kung gayon tatawagan kitang Yvette. O Evie. Evie ay palayaw ni Yvette, na halos walang nakakaalam maliban kay Ginang Quimby, Nicole, at ilang iba pa. Dapat sinabi ni Ginang Quimby kay Lance tungkol dito. Nadama ni Yvette na kung Evie ay hindi malakas at sapat na domineering, kaya mas gusto niya ay Yvette. Tumingin siya sa malayo at hindi handang magpakita ng kahinaan. Tinawagan ka dapat na, Lance o Lanzo. Tumahimik si Lance at biglang tumawa. Nakatutuwang ang ngiti niya. Agad na namula si Yvette. Evie at Lanzo. Kahit na ano pa man ito ay tunog tulad ng palayaw ng mag-asawa. Kabanata 1474. Medyo masyadong maaga upang suriin sa iyo. Wala namang sinabi si Lance at sinimulan ang kotse. Ano ang gusto mong kainin? Hindi sila gumugol ng masyadong maraming oras ng magkasama, ngunit ito ay tanghali na mula nang bumangon si Yvette. First ni Yvette ang labi niya. Mayroon na akong appointment kay Nicole para sa isang facial. Kumuha tayo ng ulan sa tanghalian. Tanong ni Lance, talaga. Sa sandaling narinig ni Yvette ang tanong na ito, naging sabik siya. Ito ba ay parang isang dahilan? Bakit siya gagawa ng isang dahilan? Para bang patunayan ang kanyang sarili? Agad na nag-click si Yvette sa kanyang mensahe kasama si Nicole at ibigay ito kay Lance. Tingnan mo ang iyong sarili. Tumawa si Lance. Medyo maaga itong suriin sa iyo. Ibinalik ni Yvette ang kanyang kamay. Bumaling ang mukha niya. Sinusuri siya. Tama, ang asawa lamang at asawa lamang ang mag-check up sa bawat isa. Ang kanyang aksyon ay medyo masyadong sabik. Malamig na sumingit si Yvette. Nang makita na nagsisimula itong makakuha ng isang maliit na awkward, nagmadali si Lance na tinanong, saang lugar?
Ihahatid kita doon. Hindi siya tumira dito o tumanggi sa isang libreng pagsakay. Matapos sabihin sa kanya ni Yvette ang lokasyon, tumigil ang dalawang tao sa pakikipag-usap. Di nagtagal, nakarating sila sa lokasyon. Tumawag na si Nicole upang hikayatin si Yvette. Naghang si Yvette pagkatapos ng ilang mga pangungusap upang itulak ang bukas na pinto. Gayunpaman, nakalock ang pinto at hindi mabubuksan. Sa kabigatan sa kanyang mga mata. Evie, mangyaring tandaan kung ano ang sinabi ko kanina. Kailangan nating maging lantad upang maiwasan ang pagiging malayo sa bawat isa. Tumahimik si Yvette at tumanggo. Okay. Nagi talaga si Lance. Sinabi ni Lance, maaari kang maghanap para sa akin anumang oras kung kailangan mo ng isang bagay. Sige. Si Yvette ay nagkaroon ng magandang pakiramdam tungkol kay Lance pagkatapos ng kanyang serye ng mga aksyon. Hindi na niya nakita na tanggihan ang ideya ni Lance na maging asawa niya. Ito ay talagang hindi inaasahan. Itinulak ni Yvette ang bukas ng pinto at papasok. Hindi siya agad pumasok sa loob. Sa halip, tumayo siya roon at kumaway sa kanya. Ngumiti si Lance bago simulan ang kotse at umalis. Sa pamamagitan ng salamin sa likuran, napanood ni Lance habang lumingon si Yvette sa susunod na segundo at skip sa mall. Napakaganda na si Yvette ay hindi upset in any way. He was happy too. Ang eksenang ito ay nangyari sa mga mata ng dalawang tao na hindi kalayuan. Ang mga mata ng lalaki ay labis na nagalit, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang nabigo at turn. Ang batang babae sa gilid ay hinayla ang kanyang braso. Brother-in-law, tingnan ang babaeng iyon. Ilang araw na lamang mula nang mag-away kayong dalawa, ngunit mayroon na siyang ibang lalaki sa paligid niya sa lalong madaling panahon. Salamat sa kanya, mayroon ka ring pakikipag-ugnay sa pamilya at kinailangan mong sipin ang taong nag-aalaga sa iyong ina. Ang aking kapatid na babae ay nakatuon pa rin sa iyo kahit na matapos ang iyong diborsyo. Bakit hindi mo ito nakikita? Ang mga itim na mata ni Sean Moore ay nalubog habang sinulyapan niya ang batang babae sa gilid. Ang kanyang mukha ay mukhang medyo walang awa. Manahimik ka. Tumahimik ang batang babae at nadama ang ilang takot sa kanyang tingin, kaya't agad siyang nagkaroon ng magandang pakiramdam na ikulong ang kanyang bibig. Nag-aatubili lang siya na sumulyap sa maganda at hindi mapigilan na binibini na itinapon lamang at naisip na talagang swerte si Yvette. Napanood nila habang lumingon si Yvette sa kaliwa at pumasok sa high-end beauty salon. Ang tindahan ng attendant pagkatapos ay naglagay ng isang, sarado, sign sa ilang sandali. Wow! How grand! Hindi sila nakatayo sa isang nakatagong sulok. Kung itinaas ni Yvette ang kanyang ulo, makikita niya ang mga ito, kung gayon marahil ay hindi siya naging masaya. Sa kasamaang palad, hindi tumangala si Yvette. Nang maglakad si Yvette, isang tindahan ng tagapag-alaga ang tumayo at yumuko sa pagbati. Maligayang pagdating, Miss Quimby. Ang tindahan ng attendant pagkatapos squatted down upang palitan ang sapatos ni Yvette. Matapos malinis si Yvette, dahan-daang lumakad siya at tumingin kay Nicole na gumagawa na ng paggamot sa singaw. May hawak siyang magazine sa kanyang kamay at tumingin kay Yvette. Late ka na. Isang ngiti na nakasurf sa mukha ni Yvette habang naglalakad siya at umupo sa tabi ni Nicole. Diyos sa Nicole. Tumahimik si Nicole, nakataas ang kilay, at ngumiti. Miss Quimby, ano ang sasabihin mo? Kabanata 1475. Ang iyong lihim. Ang temperatura sa loob ay medyo mataas. Ginawa ng steam ang mga pisngi ng dalawang kababaihan na chicks moist at bahagyang pula. Si Yvette ay redder kaysa sa dati. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay curled up and never went down. May lihim ako. Gusto mo bang marinig ito? Sumandal siya kay Nicole. Umiling-iling si Nicole, tumingin sa ibaba, at nagpatuloy na basahin ang magazine. Ayokong malaman ang lihim mo. Nagpunta si Yvette at kinuha ang kanyang braso upang maakit ang kanyang pansin. Nakuha ko na ang aking lisensya sa kasal. Hindi inangat ni Nicole ang kanyang ulo. Ang susunod na segundo, nanigas si Nicole at itinaas ang kanyang ulo. Nabigla ang mga mata niya. Banibiro mo ba ako? First ni Yvette ang kanyang mga labi at umiling-iling. Siyempre hindi. Natanggap ko ang aking lisensya sa kasal kahapon. Nasa bag ko pa rin. Tumingin si Nicole kay Yvette na may isang komplikadong titig. Medyo nabigo siya kay Yvette at nag-atubili ng ilang segundo bago siya tumingin sa kanya at nagsalita. Yvette,
Hindi mo ba iniisip na ikaw ay masyadong mapusok? Hindi ba kayo at si Sean ay pumunta sa iyong hiwalay na mga paraan? Ngayon na sinabi niya ng ilang mga salita, changed mo ang iyong isip. Alam mo ba na maaari kanyang sirain? Tumahimik si Yvette at natigilan sa loob ng ilang segundo. Nang marinig niya ang pangalan ni Sean, ang ilaw sa mga mata ni Yvette ay lumubog ng bahagya. Pagkatapos, curled niya ang labi. Hindi ito Sean. Ano? Inisip ni Nicole na mayroon siyang misheard. Hindi si Sean. May asawa ka pa. Sino? Kung si Yvette ay nagpakasal sa isang random na tao siya ay impulsive, si Nicole ay mabaliw. Tumahimik si Yvette. Ito ay si Lance. Si Nicole ay tumagal ng isang buong minuto upang matuno ang pangalang ito. Si Nicole ay hindi pamilyar sa pamilyang Sheldon, na siyang nangingibabaw at hindi mapigilan na puwersa sa Central at West Mediania pagkatapos ng pagkalugi ng kanilang arch-rival, Harrison Corporation. Alam niya na si Lance ay hindi isang katamtamang tao at na naipon lamang niya ang kanyang kapangyarihan sa panahon ng kanyang pagdiriwang sa mga unang araw. Dahil sa oras na si Yvette ay nakikibahagi sa kanya, gumawa ng isang pag-aalala upang kanselahin ang pakikipag-ugnayan, upang makuha ang kanilang lisensya sa pag-aasawa, lahat ito ay konektado kay Lance. Gayunpaman, si Nicole ay walang maraming relasyon sa kanya. Si Lance ay isang tool lamang sa magulong buhay ni Yvette. Nang makita ni Nicole ang mukha ni Yvette, hindi ito mukhang nagbibiro. Ang tool na ito ay naging asawa ni Yvette. Tiningnan ni Yvette ang kakaibang ekspresyon ni Nicole at sinabing, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Kahit na imposible, nangyari na ito. Dapat ay hindi ka man magkaroon ng ilang reaksyon, di ba? First ni Nicole ang kanyang mga labi at lumapit kay Yvette. Pinilit ka ba ng iyong ina na gawin ito? Gusto mo bang tulungan akong mapupuksa siya? Bago sumagot si Yvette, sumimangot si Nicole sa sarili at nagbuntong hininga. Ang kasalukuyang kapangyarihan ni Lance ay hindi dapat ma-underestimated. Tiyak na hindi siya tulad ng nakaraan, kaya ang gulo sa kanya ay magiging isang abala, ngunit kung kailangan ito, hindi imposible. Ang unang likas na hilig ni Nicole ay pinilit si Yvette sa kasal na ito. Sa karakter ni Yvette, paano siya kusang loob na magpakasal kay Lance, na kalmado at mature ngunit hindi masyadong masigasig. Ilang sandali si Yvette at nagmadali na umiling-iling. Huwag. Huwag maging mapusok. Hindi ito ang orihinal na hangarin ni Yvette. Tumingin si Nicole kay Yvette at tinitigan siya ng ilang segundo. Dahan-dahan siyang ngumiti. Yvette, may crush ka ba sa kanya? Si Yvette ay hindi pinilit at kusang loob na ikinasal kay Lance, na nangangahulugang may isang dahilan lamang. Si Yvette ay nagkaroon ng crush kay Lance. Ang kadahilanang ito lamang ang maaaring bigyang katwiran si Yvette na magpakasal sa lalong madaling panahon. First ni Yvette ang labi niya. Ang kanyang mukha ay naging mas redder at mas maliwanag mula sa stem. Well, hindi ito eksaktong crush. Hindi ko lang siya kinamumuhian. Ngumiti si Nicole, ibinaba ang magazine sa kanyang kamay at tumango. Kung hindi mo siya kinamumuhian, nangangahulugan ito na gusto mo siya. Sinulyapan siya ni Yvette, pagkatapos ay umupo sa tapat niya at nagbuntong hininga. Sa katunayan, lahat ito ay parang panaginip. Hindi ako makapaniwala na ako ay nag-iisa ng 2 araw na ang nakakaraan. Matapos ang isang pagliko ng mga kaganapan, nagpakasal ako, at hindi inaasahan, sa kanya. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Sabihin mo sa akin, paano sa mundo kayong dalawa ay nagtipon? Kabanata 1476. Hindi pag-ibig. Sinabi ni Yvette kay Nicole ang buong kwento ng nangyari sa nakaraang 2 araw. Ang kanyang puso ay kaguluhan dahil itinago niya ang mga bagay na ito sa kanyang sarili nang matagal na hindi niya ito matuno. Gayunpaman, kung sinabi ni Yvette sa iba tungkol dito, ang isang taong may uling motibo ay maaaring kumalat ng mga alingawngaw. Matapos sabihin kay Nicole ang kwento, tiningnan ni Yvette si Nicole na may nasusunog na tingin. That's it. Tumango si Nicole. Tama ang iyong ina. Ang mga damdamin ay maaaring linangin, lalo na kung pareho kayong may balak na alagaan ang mga ito. Ito ay magiging maayos na paglalayag. Bagaman sina Yvette at Lance ay walang emosyonal na ugnayan sa bawat isa, ito ay itinuturing na alyansa sa kasal sa isang paraan. Gayunpaman, sa opinyon ni Nicole, ang pagpili kay Lance ay mas mahusay kaysa sa pagpili kay Sean. At least,
Ang pamilyang Sheldon sa likod ni Lance ay mas simple kaysa sa pamilyang Moore. Ang kanilang background sa pamilya ay hindi rin mangangailangan si Yvette na gumawa ng anumang mga sakripisyo. Hindi magdurusa si Yvette kung ikakasal siya kay Lance at hindi na kailangang magsumite sa kahihiyan. Maaari siyang laging tumayo ng buong kapurihan. Ibinaba ni Yvette ang kanyang ulo. Mukhang medyo nahihiya siya nang marinig niya ang mga sinabi ni Nicole. Sino ang nais na linangin ang mga damdamin? Nakukuha lang natin ang karamihan, ito ay alyansa sa kasal, kaya hindi ito kasangkot sa damdamin. Hindi natin ito kailangan. Maaari tayong bawat isa ay magkaroon ng ating mga pribadong gawain. Sinabi ni Nicole, ang mga kalalakihan ng pamilyang Sheldon ay malinis lahat. Wala pang mga iskandalo tungkol sa kanila. Ito ay isang kilalang katotohanan. Kaya, huwag maglaro ng apoy. Hindi masama si Lance. Maaari mong subukang bumuo ng mga damdamin para sa kanya. Sigurado akong nasakop siya na magiging mas mahirap kaysa sa mga batang hunks. Tiyak na mas mahusay siya kaysa sa mga himbos. Snorted si Yvette at tumingin sa malayo. Well, ang mga batang hunks ay tiyak na mas mahusay na mga sweet talkers at maaaring mapasaya ako. Gayunpaman, hindi tinanggihan ni Yvette ang ideya. Nakita ni Nicole ang kanyang reaksyon at ngumiti. Ang mga batang hunks na iyon ay tiyak na walang karanasan at nakamit ni Lance. Anyway, binabati kita, Yvette. Ngumiti si Yvette. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag ng maliwanag. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa puntong ito, ngunit hindi ako masyadong lumalaban dito dahil si Lance ay hindi isang nakakainis na tao. Ngumiti si Nicole at tinanong siya. Kailan ang kasal? Hindi ko inaasahan na ikaw ang unang tao na magpakasal sa atin, lalo na kung ikaw ang nangangaral ng iyong mga paniniwala na hindi pang-unawa. Sinulyapan siya ni Yvette. Huwag mo itong banggitin. Bulag ako noon, at alam mo ito. Nakakakita ng paglubog ng mood ni Yvette, nagmadali si Nicole na nagbago ang paksa. Hindi ito masama. Kailan mo plano na magpahayag sa publiko? Gumagawa ba kayo ng mga pag-aayos? Tumahimik si Yvette. Anumang oras na gusto ko. Sinabi ni Lance na masasabi ko sa mga tao sa paligid ko. Walang hype tungkol dito sa aming mga kumpanya. Ang mga mata ni Nicole ay naiilawan. Lumalim ang ngiti niya. Kung gayon parang talagang pinahahalagahan ni Lance ang kasal na ito sa iyo. Karaniwan, ang mga alyansa sa pag-aasawa sa pagitan ng mga pamilya na mayaman ay may broadcast ng media upang maikalat ang balita, na kumuha ng pagkakataon na maipahayag ang kanilang tatak. Ang iyong kasal ay hindi nakatago o nag-hype up, na nagpapahiwatig na nakakabit siya ng malaking kahalagahan sa pag-aasawa na ito hanggang sa puntong hindi niya nais ang anumang nakakaapekto dito. Binigyan siya ni Yvette. Magaling ka lang sa pang-iinis. Tumawa si Nicole at nagbuntong hininga. At least, ang aming Miss Quimby ay sa wakas kasal na. Ito ay isang mabuting pag-aasawa at dapat ipagdiwang. Dapat ba nating tawagan si Julie sa gabi? Maaari tayong mag-party. Ang ngiti ni Yvette ay hindi kumupas. Tumigas ang labi niya habang nagsalita. Anuman. Kung nais mong makahanap ng isang dahilan sa pagdiriwang, sabihin mo lang ito. Karaniwang kupang ka ba ni Ginoong Sloan sa bahay? Tumawa si Nicole at sinabi, ikaw ang reyna at masasabi ang nais mo. Sa opinyon ni Nicole, kahit na si Yvette ay hindi kailanman mahalin si Lance, wala siyang gagawin upang saktan siya sa buong buhay niya. Ang karakter ni Lance ay tiyak na mas mahusay kaysa kay Sean. Kabanata 1477. Tatlong lalaki. Sina Nicole at Yvette ay nag-steam para sa isang habang. Nang dumating ang oras, lumabas sila para sa isang masahe. Bagaman masaya si Nicole para kay Yvette mula sa ilalim ng kanyang puso, nais niyang sabihin ang isang bagay ngunit natatakot na sabihin na hindi maligaya si Yvette. Ang pag-aalangan ni Nicole, igulong ni Yvette ang kanyang mga mata at sinabing, sabihin lang ito. Mukha kang isang nag-aalangan na maliit na tattletale. Tumawa si Nicole, pagkatapos ay nag-isip ng ilang sandali bago niya tinanong ang mga kawani sa kanilang paligid na umalis. Lumapit siya kay Yvette at ibinaba ang boses niya. Yvette, maaari bang napili mo si Lance dahil kay Grant? Sa isang paraan, sina Lance at Grant ay magkatulad. Ang kanilang mga pag-uugali ay lubos na katugma na ito rin ang dahilan kung bakit handang suportahan ni Nicole ang pamilyang Sheldon sa una at kung bakit hindi tumanggi si Grant. Bahagyang nag-flick ang mga mata ni Yvette. Bahagyang nagbago ang mukha niya.
Agad na nagsalita si Nicole. Kalimutan ito. Kalimutan na nagtanong ako. Walang punto sa pagtatanong nito. Nadama ni Nicole ang baliw sa pagpili sa mga scars ni Yvette nang si Grant ang kanyang tabo. Hindi mahalaga kung nagustuhan pa rin ni Yvette si Grant. Nang magpakasal si Grant, hindi mailalarawan si Yvette. Hindi dapat na tanong ito ni Nicole. Tumahimik si Yvette at hindi naman talaga nag-isip. Ano ang iniisip mo? Ito ay tulad ng isang lumang kwento na matagal ko nang nakalimutan. Bukod, kailan ito naging tanyag na magkaroon ng isang kapalit? Hindi rin sila mukhang isa't isa. Si Grant ay malamig sa lahat maliban kay Ida, ngunit iba si Lance. Ganap na naramdaman ni Nicole nang marinig niya ito. Magaan ang tawa niya. Mukhang naisip mo ito. Ako ang nag-iisang bagay. Ngumiti si Yvette. Siyempre, hindi ako ganoong uri ng mababaw na tao. Kung ipinagkaloob sa akin ni Lance, kukunin ko ang kanyang pera upang makakuha ako ng ilang mga batang hunks. Masaya lang ako. Lihim na binigyan siya ni Nicole ng isang hinlalaki. Hindi pa rin nagbago si Yvette. Sa oras na ito, ang mga tauhan sa labas ay kumatok sa pintuan at pumasok. Bumulong siya ng ilang mga salita kay Yvette, na gumawa ng pagbabago sa mukha ni Yvette. Naramdaman ni Nicole na may nangyayari. Si Yvette ay nag-sneer. Hindi ko sila kilala. Sabihin mo sa kanila na umalis. Tumango ang kawani at naglakad palabas. Nakatingin si Nicole sa kanya. Ang ngiti sa mukha ni Yvette ay kumupas ng kaunti, at ang kanyang mga mata ay mukhang mas malalim. Si Sean ay nasa labas, na sinasabi na nais niyang makita ako. Tila isang moment ng katahimikan. Ang hitsura sa mukha ni Yvette ay tila normal, ngunit malinaw na maramdaman ni Nicole na ang kanyang kalooban at ningning ay kumupas. Ang mood ni Yvette ay naging medyo malamig at mabigat. First ni Nicole ang labi. Tumanggi siyang sumuko. Nihok ni Yvette ang mga sulok ng kanyang mga labi. Mapangiti ang ngiti niya. Marahil ay hindi niya inaasahan na talagang hawak ko ang aking batayan at hindi humihingi ng tawad sa kanya. Hindi niya ako inaasahan na maging seryoso. Talagang nasobrahan ni Sean ang aking damdamin para sa kanya. Naisip niya na ang pag-alam tungkol sa kanyang mga nakaraang bagay ay nangangahulugang hindi ako mapagparaya dito. Hindi niya inaasahan na mapapagod ako sa lahat. Tumingin sa kanya si Nicole. Ang mga mata ni Yvette ay madilim tulad ng natakpan ng mga madilim na ulap, walang ilaw. Ang kanyang kalooban ay nai-downcast ng walang kaguluhan sa isang sandali. Yvette, huwag nang tumingin sa likod. Kung hindi, ang mga bagay na hindi mo matiis ay hindi ka gagawing mas malakas, sila ay magiging mga brick lamang na mapapabagsak ka. Si Sean ay hindi isang simpleng tao. Hindi mo makita ang kanyang puso, at tiyak na hindi ka tugma sa kanya. Ipinikit ni Yvette ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, she opened ang kanyang mga mata at pinakawalan ang isang medyo mahina na pagtawa. Napagtanto ko ngayon na lahat ay tungkol sa kanya. Kabanata 1478. Walang sasabihin. Sa simula, nakipaglaban si Yvette laban sa lahat ng mga tao na sumalungat sa kanya at si Sean na kasama ng kanyang sariling lakas. Inisip ni Yvette na ito ay katapangan, kalayaan, at totoong pag-ibig, ngunit sa gabing iyon nang sinabi ni Sean na ang mga nakakasakit na salita sa kanya, nadama ni Yvette ang isang bone-piercing chill. Bigla siyang nakaramdam ng walang isip sa pag-drop sa sarili sa isang hindi mahahalagang bola. Ang bola ay gamulong sa kanya at mga ideya ni Sean habang isinara ang mga opinyon ng iba. Ngayon na ang bola ay mabutas at ang mga tinig mula sa labas ay kumalat, napagtanto ni Yvette kung gaano siya nagkamali. Nag-usap at tumawa si Nicole at Yvette. Kumuha sila ng isang maikling pagtulog at kumain ng ilang mga Japanese na pagkain sa salon bago nila nakita ang oras at binalak na umalis. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng appointment kay Julie para sa kanilang partido ngayong gabi, kaya hindi maaaring malate sina Nicole at Yvette. Kung hindi man, bibigyan sila ni Julie ng isang nakakabingi. Habang naglalakad sila, nakita nila ang isang hindi inaasahang tao na nakaupo sa bench sa tapat ng salon. Ito ay si Sean Moore. Matagal na siyang nakaupo doon. Ang kanyang mukha ay glum, at ang kanyang mga mata ay medyo nagalit at nabigo. Ito ay tulad ng isang siksik na hamog na hindi mawawala sa gabi. Lumabas si Yvette. Itinaas ni Sean ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng mga mata na mapula. Hindi siya mukhang pagod. Tumayo si Sean at naglakad papunta kay Yvette. Ang kanyang mukha ay tense at madilim.
Ang kanyang mga labi ay pursed, at ang kanyang tingin ay napunta sa mukha ni Yvette na hindi nakaling. Hindi inaasahan ni Yvette na maghintay si Sean dito, ngunit mabilis niyang nakuhang muli ang kanyang ekspresyon. Walang nagsalita muna. Tumayo roon si Nicole at hindi alam kung ano ang sasabihin. Marahil siya ang unang taong nakakaalam tungkol sa kasal ni Yvette. Hindi pa alam ni Sean. Kung ginawa niya, malamang na mabaliw siya at gumawa ng isang bagay na nakapipinsala kay Yvette. Ang susunod na segundo, biglang tumalikod si Yvette at tumingin kay Nicole. Maaari kang pumunta sa pasukan muna at hintayin ako. Nag-atubiling si Nicole ng ilang segundo at tumanggo ang kanyang ulo sa kasunduan. Sa katunayan, mas mabuti para sa kanilang dalawa na ayusin ang bagay sa pagitan nila. Tumingin si Yvette kay Sean at gestured para sa kanya na pumunta sa kabilang linya ng mall. Ito ay masyadong masasabik sa pasukan, at ayaw niyang mapansin. Sinundan siya ni Sean at nagpunta. Ang kanyang mga mata ay naayos pa rin sa kanya. Si Yvette ay tumingin ng isang maliit na walang malasakit at walang tiyaga. Sean, mayroon ka pa bang something na sabihin sa akin? Sa palagay ko marahil ay sinabi mo ang lahat ng gusto mo sa gabing iyon, di ba? Ano pa ang nais mong sabihin? Sa pagbanggit ng gabing iyon, si Sean ay mukhang inis at pinagsisisihan. First niya ang kanyang mga labi at tinitigan siya ng madilim na mata. Wala ka bang sasabihin? Itinaas ni Yvette ang kanyang mga mata. Wala. Tahimik ito sandali. Ang mga mata ni Sean ay lumalim ng bahagya habang tinitigan niya si Yvette na nakasimangot. Pagkaraan, nagsalita siya. Ang gabi ng bangkit ng pamilya ng Carter, ang batang babae na iyon ay kapatid na babae ng aking dating asawa. Siya ay itinaas ng panig ng aking ina dahil siya ay isang bata, kaya siya ay tulad ng aking kapatid na babae. Siya ay lumaki na pinalayas, kaya hindi niya iniisip ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsasalita niya. Hindi niya alam ang tungkol sa atin at nabalisa sa ilang mga salita na sinabi ng aking ina. Iyon ang dahilan kung bakit siya blurted sa mga bagay na walang pag-iisip. I'll make siya na humingi ng paumanhin sa iyo. Ilang sandali si Yvette at tumingin ng diretso sa kanya. Hindi siya nag-flinch o umiwas sa tingin. May katahimikan sa loob ng ilang segundo. Bigla niyang curled ang kanyang mga labi sa isang malabong ngiti bilang tugon sa kanyang mga salita. Huwag mag-abala. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Mas magaan ang kilay ni Sean. Tila na ang pagsasabi ng ilang mga salitang ito ay ginamit ang lahat ng kanyang pasensya. Yvette, ano pa ang gusto mo? Ipinaliwanag ko na ang lahat. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako, kaya bakit ka pa rin humahawak sa bagay na ito? Alam mo kung ano ang iyong nilagdaan kung kailan ka nagpasya na makasama ako. Hindi ka ba matapang? Don't you say that you didn't mind. You gave up on US just because of a few words from others. Kabanata 1479. Tapos na. Ang tono ni Sean ay puno ng sisihin. Sinisi niya si Yvette sa pagpapakita ng kanyang temper at sinisisi siya sa pagsuko sa kalahati. Inisip ni Sean na ang maliit na bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng pakikipaglaban at hindi man ito nagkakahalaga ng pagpapaliwanag. Dahil galit si Yvette, napagtanto niya na ang bagay na ito ay seryoso. Sa gayon, si Yvette ay dapat na maging higit na pag-unawa ngayon na ipinaliwanag niya ito ng malinaw. Ang mga tainga ni Yvette ay napuno ng pagsaway ni Sean. Gayunpaman, ang pakikinig nito sa oras na ito ay nadama ng labis na ironic. Bakit pa niya ito sinisisi ngayon? Mula sa simula, ginamit lamang ni Sean ang kaunting pag-ibig upang makuha ang buong debosyon ni Yvette. Sa huli, sino ang may kasalanan? Ibinaba ni Yvette ang kanyang mga eyelid upang tumingin sa mga cufflink sa kanyang manggas na binili niya para sa kanya bilang isang regalo. Parang hindi niya gusto ito, ngunit tinanggap pa rin niya ang regalong inihanda niya. Hindi lang siya nagulat. Sa katunayan, hindi talaga siya kilala ni Yvette. Ang puso ni Yvette ay umuurong ng biglaang habang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Sean, ang premise ng aking katapangan ay palagi kang tatayo sa tabi ko. Hindi mo may lalapat ang pakikisalamuha mo sa iba na ipahiya ako. Hindi ako gaanong mag-aalaga sa chismis, ngunit hindi ka maaaring sumali sa kanila sa pagtawag sa akin ng mga pangalan. Hindi ako bata, at hindi ako isang may bahay na kailangang umasa sa iyo upang mapapakain kung sino ang maaari mong mapang-api sa kagustuhan mo that night.
Tumingin si Sean sa malamig na ekspresyon ni Yvette at nadama ang kanyang puso na biglang mahigpit. Para sa ilang kadahilanan, nasasaktan ito sa buto. Kung si Yvette ay sumigaw, gumawa ng isang pag-aalsa, o kahit napindutin siya, hindi sana nagpanik si Sean. Gayunpaman, si Yvette ay tumayo lamang sa harap niya na may pinakamalamig na mga mata na nagsasabing ang pinakapangit na mga salita. Biglang nakaramdam si Sean. Ang pakiramdam na ito ay mas masahol pa kaysa sa gabing iyon nang mapanood niya siya na magkasama sila ni Lance. Nagdilim ang mga mata ni Sean, ngunit sinubukan pa rin niyang maghanap ng mga dahilan para sa kanyang sarili. Yvette, lumitaw ka kasama ang isa pang lalaki sa gabi, kaya hindi ko masabi ang ilang mga salita tungkol sa iyo. Sangk ang mukha ni Yvette. Hinahabol niya ang labi niya at pinakawalan ang isang magaan na pagtawa. Sabihin mo kahit anong gusto mo noon, hindi na mahalaga. Matapos sabihin iyon, itinaas ni Yvette ang kanyang ulo at tiningnan siya ng time. Sean, masasabi mo ang nais mo, ngunit inaasahan kong nauunawaan mo na wala nang anumang relasyon sa pagitan natin. Hindi mo na kailangang gawing mahirap ang mga bagay para sa iyong asawa, ang iyong kapatid na babae, at ang iyong ina dahil sa akin, at hindi mo na kailangang mangyaring magkabilang panig. Sa loob ng ilang araw na wala na ako, naisip ko na hindi mo na inisyatibo na hindi na kumuha ng inisyatibo na makipag-ugnay sa iyo na nangangahulugang, goodbye sa iyo. Walang reaksyon si Yvette nang makita niya ang ganap na sunken face ni Sean. Tumalikod na lang siya at umalis. Sa susunod na segundo, kinaladkad siya ni Sean hanggang sa masaktan ang braso niya. Nakilala niya ang walang awa na mga mata ni Sean. Mas mahusay mong sabihin ito ng malinaw. Ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng poem? Sinusubukan mo bang makipaghiwalay sa akin? Kalmado ang mga mata ni Yvette. Oo. Hindi ko ito pinapayagan. Hindi ako sumasang-ayon dito. Gritted ni Sean ang kanyang ngipin. Ang kanyang dibdib ay masikip na parang siya ay tinamaan ng isang malaking bato. Napakasakit na hindi siya makahinga. Gusto mo lang makipaghiwalay. Sa anong mga batayan? Ano ang hindi mapag-usapan? Maaari kong hilingin sa kanya na lumapit at humingi ng tawad sa iyo. Maaari rin akong humingi ng tawad. Maaari mong sabihin sa akin ang nais mo. Bakit mo nais na masira? Ang boses ni Sean ay hindi na makontrol. Ibinaba niya ang kanyang tinig at sinulyapan siya ng agresibo sa mga pulang mata. Si Yvette ay tila medyo nagulat sa kanyang reaksyon. Sinabi ni Sean na nagustuhan niya ito, ngunit ito ay kapag nagkasundo sila na mayroon silang isang panahon ng kaligayahan. Nararamdaman nila ang pag-ibig sa bawat isa sa simula. Kabanata 1480. Nabigo ako sa iyo. Tulad ng ginugol ni na Yvette at Sean ng mas maraming oras na magkasama, naramdaman ni Yvette na si Sean ay napapagod na makitungo sa kanilang mga damdamin para sa bawat isa. Kung hindi ito ay para sa pagkabigo na nabuo sa paglipas ng panahon, hindi na maiiwan si Yvette dahil sa biglaang hitsura ng isang batang babae. Alam ni Yvette na oras na para sa kanila na pumunta sa kanilang hiwalay na paraan. Ang hindi pag-aasawa sa salpok sa una ay ang pinakamatalinong bagay na nagawa niya. Ngayon, natutuwa siya na ang desisyon na ito ay nag-iwan sa kanya ng isang paraan. Itinaas ni Yvette ang kanyang mga mata at tiningnan si Sean na walang ripple sa kanyang mga mata. Hindi ako mapusok, Sean. Sa ating oras na magkasama, maaari mo ring maramdaman na hindi na tayo katulad ng sa simula. Sa halip na mawala ang ating damdamin sa paglipas ng panahon, mas mahusay na masira lamang ito ngayon. Tanong ni Sean, kaya't kung ano ang kagaya nito sa iyo. Oo. Kinurot ni Yvette ang labi. Hindi ba? Kahit na diborsyado ka, napakalapit mo pa rin sa iyong asawa. Hindi mo maiiwasan ang suporta na ibinibigay sa iyo ng kanyang pamilya, at sinusubukan mo pa rin kumilos. Kahit na napapagod ako para sa iyo. Ang mukha ni Sean ay tense. May gusto siyang sabihin, ngunit nilamon niya ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga mata ay madilim at pula habang tinitingnan niya si Yvette sa harap niya. Kinamumuhian niya ito, ngunit naramdaman din niya na walang kapangyarihan. Nadama lamang ni Sean ang init ng babaeng ito na nasusunog tulad ng araw. Pinagsama niya ang init na ito at naisip na palaging masusunog ito, hindi niya inaasahan na ang init na ito ay mag-iiwan din sa kanya sa isang araw. Siya ay labis na mapagpas siya na hindi rin siya nagkaroon ng oras upang ihanda ang kanyang sarili.
Nakita ni Yvette na wala siyang sinabi at naisip na siya ay nakakuha. Sa sandaling iyon, nadama niya ang ginhawa na hindi niya ito mali. Sa kasong iyon, mas mahusay na maghiwalay ng mga paraan ng maayos. Maaari mong ikasal muli ang iyong asawa. Huwag kang bumalik sa akin. Magpanggap lamang tayo ng mga estranghero. Pagkasabi iyon, inalog ni Yvette sa pagkakahawak ni Sean, lumingon, at umalis. Alam ni Yvette na hindi maihiwalay si Sean at ang mga interes ng kanyang asawa. Kapag nakakuha sila ng diborsyo, hindi nila nahati ang kanilang pag-aari. Kumuha lang sila ng sertipiko ng diborsyo. Ang maraming mga interes sa likod ng mga eksena ay hindi pinutol. Nangangahulugan ito na sa hindi mabilang na mga dekada na darating, si Yvette ay nakasalalay upang dalhin ang pamagat ng pagiging ikatlong partido kung siya ay lumitaw sa publiko kasama si Sean. Nakaramdam si Yvette. Yvette, biglang tumawag sa kanya si Sean. Malalim at malamig ang boses niya. Ang mga salitang iyon na nagpapainit sa kanyang lalamunan sa loob ng mahabang panahon came out as something else. Nabigo ako sa iyo. Si Yvette ay hindi lumingon at curled ang kanyang mga labi. Likewise. Bakit hindi sila mabaigo sa bawat isa? Ibinigay ni Yvette ang lahat upang makasama si Sean, ngunit ano ang nakuha niya sa wakas? Lahat ng nakuha niya ay ang pagbawas ng pag-ibig ni Sean, ang kanyang mga pang-iinsulto at pagsaway, at ang walang ingat na kahihiyan ng kapatid ng kanyang asawa. Bulag talaga si Yvette. Pagkatapos niyang matapos, itinaas niya ang kanyang mga paa at umalis, hindi nais na manatili ng isa pang segundo. Si Yvette ay palaging naging malinaw at napakabilis na hilahin ang mga bagay sa emosyonal. Pagkatapos nito, nagawa niyang hilahin ang balita sa pag-aasawa ni Grant, kaya ngayon, maaari rin niyang isipin ang kanyang nabigo na relasyon kay Sean. Tiningnan ni Sean ang kanyang pagkupas na silweta at walang malay na clenched ang kanyang mga kamao. Naghintay siya doon sa buong hapon na hindi gawing mas mahigpit ang kanilang relasyon ngunit kahit papaano, hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Ang mga nakakasakit na salitang iyon ay lumabas tulad ng isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa kanya. Nakaramdam din ng lungkot si Sean. Tumayo siya roon, labis na walang magawa. Pakiramdam niya ay parang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay kumupas. Ang mainit at bubbly na si Yvette na tumakbo sa kanya pabalik pagkatapos ay umalis na lamang ng ganoon. Mula noon, ang lahat ay madilim.